Alam mo yung pakiramdam na parang may kulang sa bahay mo? Hindi ito bagong muebles, hindi ito ibang dekorasyon. Ito ay mas malalim na bagay. Tinitingnan mo ang mga sulok, ang mga dingding, at nararamdaman mo ang kawalan na hindi kayang punan ng anumang ordinaryong bagay. Ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Kailan huling pumasok ka sa bahay mo at naramdaman mong naninirahan doon ang Diyos kasama mo? Hindi ito tungkol sa teorya, hindi ito tungkol sa pananampalatayang nakatago lang sa puso. Pinag-uusapan ko ang tunay na pakiramdam na may sagradong lugar sa loob mismo ng bahay mo. Isang lugar kung saan humahawak ang langit sa lupa. Isang lugar kung saan maaaring magpakita si Padre Pio, ang higanting pananampalatayang lumagpas sa lambat ng nakikita at hindi nakikita sa paraang tunay, konkreto, nagbabago. Ngayon, malalaman mo kung bakit libu-libong deboto sa buong mundo hindi na makabuhay nang wala ng altar ni Padre Pio sa bahay. At higit pa rito, mauunawaan mo kung bakit hindi ito simpleng magandang debosyon, kundi espiritual na pangangailangan na kinikilala at hinahamon ng mismong simbahang Katoliko sa loob ng mga siglo. Ihanda ang puso mo dahil ang maririnig mo rito ay maaaring baguhin ng husto ang paraan ng pagiging pananampalataya mo sa loob ng bahay. Ibabahagi ko sa iyo ang isang tunay na kwento na nangyari noong 2019 sa isang maliit na lungsod sa probinsya ng Minas Gerais. Si Maria Aparecida, isang matandang babae na 62 taong gulang, biyuda na 3 taon na nabubuhay sa nakakabingin na katahimikan. Ang bahay na dating puno ng buhay, ng tawa ng asawa, ng usapan sa kusina, ay naging museo ng masasakit na alaala. Gumigising siya tuwing alas 5 ng umaga gaya ng ginawa niya sa buong buhay niya, pero ngayon ay iba na. Dati ay gumigising para ihanda ang kape ng asawa. Ngayon ay gumigising lang dahil sanay na ang katawan. Ang mga dingding ay parang nag-e-echo ng kalungkutan. Bawat silid ay nag-iingat ng kawalan ng yumao. Sinubukan ni Maria na manalangin. Sinubukan na humanap ng ginhawa sa pananampalatayang laging meron siya. Pero ang mga dasal ay parang nawawala sa hangin, walang direksyon, walang lakas. Nang gabing iyon, bumisita ang isang kaibigan mula sa simbahan, si Donna Conceição, sa bahay niya sa isang hapon ng Sabado. Napansin ni Donna Conceição ang isang bagay na hindi napansin ni Maria. Walang kahit isang visible na senyales ng relihiyon sa bahay. Walang krusipiko, walang imahe, wala. At si Donna Conceição na may simpleng karunungan ng mga taong nabubuhay sa pananampalataya araw-araw ay nagsabi ng isang bagay na nagpalitan ng lahat. Sinabi niya ito habang tinitingnan sa mga mata si Maria na may lambing na alam lang ng nakaranas na ng hirap. Anak, paano mo nais na manirahan dito ang Diyos kasama mo kung hindi mo naglagay ng kahit isang sulok ng bahay para sa Kanya? Paano magiging kasama mo ang mga santo kung hinayaan mo silang nakulong lang sa puso mo? Walang sagot si Maria. Hindi niya kailanman naisip yon sa ganyang paraan. Palagi niyang iniisip na sapat na ang maniwala, sapat na ang pananampalataya sa dibdib. Pero nagpatuloy si Donna Conceição. Ngayon na may konkretong mungkahi, tayo ay magtatayo ng altar ni Padre Pio dito sa bahay mo. Kailangan mo ng lugar kung saan makakausap mo ang Diyos at ang mga santo araw-araw. Isang lugar na magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, na ang langit ay malapit pa rin sa iyo. Tumanggap si Maria, higit na dahil sa pagtutulak ng kaibigan kaysa sa kumbiksyon niya mismo. Sa sumunod na linggo, pumunta sila ng magkasama sa tindahan ng mga artikulo ng relihiyon. Bumili sila ng maliit na imahe ni Padre Pio, 2 kandila, isang rosaryo, isang puting mantilya na may dantik. Pagdating sa bahay, pinili nila isang sulok ng sala malapit sa bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng umaga. Naglagay sila ng simpleng lamesa, hinawakan ng puting mantilya, inilagay ang imahe ni Padre Pio sa gitna, isang kandila sa bawat gilid, ang rosaryo na nakabalot sa base ng imahe. Binasbasan ni Donna Conceição ang altar gamit ang tubig bendita na dinala mula sa simbahan. At nagdasal silang dalawa ng Amang Hesukristo, 3 Ave Maria at ang dasal kay San Miguel Arcangel. Simple ito, walang arte. Pero may nangyari sa sandaling iyon na hindi maipaliwanag ni Maria hanggang ngayon. Naramdaman niyang huminga ng iba ang bahay, na may mas malaking bagay kaysa sa mga bagay na iyon ang pumasok doon.
na ang presensya ng Diyos sa misteryosong paraan na tunay ay nakahanap ng lugar para magpakita. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Maria na gumising alas 5 ng umaga, hindi na dahil sa walang laman na gawi, kundi na may direksyon. Diretsyong pumupunta siya sa altar. Sinusindihan ang 2 maliit na kandila, lumuluwa sa unan na inilagay niya doon, at nagsisimula ng kausapin si Padre Pio na parang nakaupo sa tabi niya. Ikinukwento niya ang pagdadalamhati na sumasakit sa dibdib. Ikinukwento niya ang takot na tumanda ng mag-isa. Ikinukwento niya ang mga bayarin na sumisikip sa dulo ng buwan. At doon, sa sagradong sulok na kanya ring ginawa, nagsimula si Maria na maramdaman ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa 3 taon. Kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi galing sa kanya mismo, hindi produkto ng positibong pag-iisip o pagkumbinsi sa sarili. Ito ay kapayapaan na bumababa, yumayakap. Ang mga luha na dati ay puro sakit ay nagsimulang maging luha rin ng ginhawa, ng pag-aaliw, ng katiyakan na hindi siya iniwan. 3 buwan pagkatapos magtayo ng altar, nakatanggap si Maria ng hindi inaasahang tawag. Ito ay ang panganay na anak na lumayo sa pamilya 5 taon na dahil sa hindi pagkakasundo sa ama. Sinabi niya na nangarap siya ng ama na humihingi na bumalik sa bahay na magbati sa ina. Umiiyak si Maria na halos hindi makapagsalita sa telepono. Sa sumunod na linggo, naroon na ang anak sa pintuan ng bahay na sinumpa niyang hindi na babalikan. At pagpasok niya, ang unang nakita niya ay ang altar ni Padre Pio na may sinusindihang kandila at ang mahinang amoy ng natuyong kandila. Huminto siya sa harap ng altar, tumingin ng matagal sa katahimikan at sinabi sa ina, "Dito ka humingi na bumalik ako, di ba?" Yakap lang ni Maria ang anak at bulong, "Hindi ako mag-isa, anak. Si Padre Pio ito, si Diyos, silang lahat na naninirahan dito ngayon." Ngayon, 6 na taon na ang nakalipas. Ang bahay ni Maria hindi na museo ng kawalan. Ito ay maliit na santuaryo, isang sambahan sa bahay kung saan malugod na tinatanggap ang Diyos at ang mga santo araw-araw. Bumalik ang anak na tumira kasama niya. Umalis na ang kalungkutan at lahat ay nagsimula sa simpleng altar na itinayo sa isang hapon ng linggo. Ang kwento ni Maria ay hindi exception. Ito ay rule. Ito ay standard. Ito ang nangyayari kapag naintindihan natin na ang bahay natin ay kailangang maging higit pa sa lugar kung saan natutulog at kumakain tayo. Kailangang maging lugar kung saan tunay na nabubuhay ang pananampalataya, kung saan sinasanay natin ang presensya ng Diyos ng visible, konkreto araw-araw. At ito nga ang itinuturo ng simbahang Katoliko sa loob ng 2000 taon kapag nagsasalita ng Iglesia Domestica. Narinig mo na ba itong termino? Iglesia Domestica. Mukhang komplikadong teolohiya pero hindi. Simple at malalim ng sabay. Palagi nang itinuro ng simbahan na ang pamilya ay unang selula ng lipunan at din unang selula ng simbahan. Bawat Kristiyanong bahay, bawat tahanan na may binyagang tao ay tinatawag na maging maliit na simbahan. Isang simbahang nagdadasal ng magkasama, nagdiriwang ng pananampalataya ng magkasama, nabubuhay ng mga sakramento at sakramentalis ng magkasama. Hindi ito modernong imbensyon. Ito ay galing pa sa mga unang Kristiyano na nagkakatipon sa mga bahay para magbahagi ng tinapay, magdasal ng magkasama, panatilihin ang apoy ng pananampalataya sa panahon ng pag-uusig at martiryo. Ang mga kakatomba ay mga nakatagong simbahan. Ang mga bahay ay lihim na santuaryo. At hindi nawala ang tradisyong ito. Ang Segundo Konsilyo ng Vatican na naganap mula 1962 hanggang 1965 at nag-renew ng buong simbahan ay nagpalakas ng aral na ito ng malinaw. Ang konstitusyon na Lumen Gentium na isa sa pinakamahalagang dokumento ng konsilyo ay nagsasabi na ang Kristiyanong pamilya ay tinatawag na Iglesia Domestica dahil doon ang mga magulang ay unang tagapahayag ng pananampalataya sa mga anak sa salita at halimbawa. Ang katekismo ng Simbahang Katoliko sa paragraph 1656
ay nagsasalita rin nito. Sa tahanan, ang mga magulang ang unang guro ng pananampalataya sa mga anak. At paano natin ituturo ang pananampalataya? Hindi salita lang, sa kilos, sa simbolo, sa visible na presensya ng sagrado sa loob ng bahay. Ngayon, isipin mo, kung ang bahay mo ay iglesia domestika, ano ang kailangan nito? Kailangan ng altar. Bawat simbahan ay may altar. Sa altar, nangyayari ang pagkikita ng tao at Diyos. Sa altar, inaalay ang sakripisyo. Sa altar, nakakakuha ng lakas at direksyon ang dasal. At hindi ko pinag-uusapan ang altar kung saan nagse-celebrate ng misa ang pari na eksklusibo para sa kanya at sa sakramento ng Eucharistia. Pinag-uusapan ko ang altar domestiko na iba pero hindi mas mababa ang kahalagahan. Ang altar domestiko ay ang sagradong sulok ng bahay mo kung saan inilalagay mo ang mga simbolo ng pananampalataya mo. Imahe ni Hesukristo ng mahal na birhen, ng mga santong minamahal at binobula mo, krusipiko, kandila, tubig bendita, rosaryo, Biblia, mga aklat ng dasal. Doon ka tumitigil araw-araw o sa tuwing kaya mo para manalangin, magpasalamat, humingi o simpleng manatili sa presensya ng Diyos. At kapag nagsasalita tayo ni Padre Pio, nagsasalita tayo ng isang taong nabuhay nito nang sobrang lakas na ang buhay niya mismo ay naging permanenteng altar. Alam ni Padre Pio na ang sagrado ay hindi nakakulong sa simbahang bato. Kailangang salakayin ng sagrado ang araw-araw, kailangang maging sa bawat silid, bawat kilos ng araw, bawat sandali ng buhay. Sinabi niya sa kanyang mga anak espiritual, sa mga taong humahanap sa kanya ng gabay at ginhawa, na ang bahay na hindi nananalangin ay parang katawan na walang kaluluwa. Isipin mo ang lakas ng salitang iyon. Katawan na walang kaluluwa ay bangkay. Ito ay walang buhay, hindi na humihinga, hindi na nararamdaman. Ito ang sinasabi ni Padre Pio. Ang bahay na walang espasyo para sa Diyos ay patay espiritual na bahay. Pwedeng puno ng mahal na muebles, pwedeng may pinakabagong TV, pwedeng may lahat ng material na ginhawa sa mundo. Pero kung hindi doon nananalangin, hindi inaanyayahan ng Diyos, hindi sinasanay ang sagrado, spiritually empty ang bahay na yon. Radikal si Padre Pio dito at hindi siya nagsasalita ng walang basehan. Siya ay namumuhay ng itinuturo niya. Ang nakakaalam ng kwento niya ay alam na higit sa 5 oras bawat araw sa dasal. 5 oras. Hindi ito mabilis na dasal bago matulog. Ito ay malalim na pagsisid sa presensya ng Diyos. Gumigising siya sa madaling araw habang natutulog pa ang lahat at nananatili oras-oras sa harap ng krusipiko, kausap si Hesukristo, nagmamakaawa para sa mga kaluluwa na humahanap sa Kanya, nagdadala sa sariling katawan ng mga sugat ng pasyon. At hindi ito nananatili sa simbahan lamang. Kapag nasa kanyang selda, sa simpleng kwarto kung saan natutulog sa kumbento ng San Giovanni Rotondo, ginagawa niyang santuaryo ang espasyong iyon. May krusipiko sa dingding, imahe ng mahal na birhen, sinusindihang kandila, laging hawak ang rosaryo. Ang kwartong iyon ay buhay na altar. Doon niya hinarap ang pinakamahirap na espiritual na laban. Doon niya dinanas ang pinakamalalang tukso. Doon niya tinanggap ang pinakamatamis na ginhawa mula sa langit. Naintindihan ni Padre Pio ang katotohanang nakalimutan na ng maraming tao ngayon. Ang pisikal na espasyo ay mahalaga. Ang lugar kung saan nabubuhay tayo, natutulog, kumakain, umiiyak at tumatawa. Ang lugar na iyon ay kailangang i-consecrate sa Diyos. Dahil kung hindi, kukunin ito ng iba. Walang neutral na bagay. I-okupayunan ng sagrado ang espasyo o ng profane. O maninirahan ng Diyos doon o ang kawalan. Walang gitna. At dito pumasok ang isang aral na fundamental at hindi alam ng marami, ang mga sakramentales. Alam mo ba kung ano ang sakramentales? Iba ito sa sakramento. Ang 7 sakramento ng simbahan, binyag, kumpirmasyon, Eucharistia, kumpisal, unksyon ng may sakit, orden at kasal, ay mga epektibong senyales ng grasya na itinatag ni Kristo. Sila ay gumagawa ng grasya sa sarili nila, sa kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan nila.
Samantalang ang sakramentales ay sagradong senyales na itinatag ng simbahan na naghahanda ng mga tao para tanggapin ang grasya at nagpapabanal sa iba't ibang pangyayari ng buhay. Kasama sa sakramentales ang mga basbas, mga binasbasang bagay, sagradong kilos. Kapag binasbasan mo ang rosaryo, imahe, tubig o asin o langis, ang mga bagay na iyon ay naging sakramentales. Hindi sila magic, hindi sila amuleto, walang kapangyarihan sa sarili nila. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos na gumagana sa pamamagitan ng mga senyalis na ito kapag may pananampalataya. Malinaw na ipinaliwanag ito ng katekismo ng Simbahang Katoliko sa paragraph 16 and 67. Hindi nagbibigay ang sakramentalis ng grasya ng Espiritu Santo tulad ng mga sakramento, pero sa pamamagitan ng dasal ng simbahan, naghahanda para tanggapin ang grasya at nagiging handa para makipagtulungan dito. Ibig sabihin, kapag inilagay mo ang binasbasang imahe ni Padre Pio sa altar domestiko mo, hindi ito dekorasyon na manik-manik. Ito ay sakramental. Ito ay senyales na nakaturo sa langit, na nagpapaalala sa kabanalan ni Padre Pio, na nag-aanyaya sa dasal, na naghahanda ng puso mo para tanggapin ang grasya ng Diyos. May mga pumupuna rito, may mga nagsasabi na ito ay pamahiin, na ito ay idolatry, na ang Katoliko ay sumasamba sa imahe. Pero ang mga nagsasabi nito ay walang alam sa Katolikong teolohiya. Hindi kailanman itinuro ng simbahan na sumasamba tayo sa imahe. Adorasyon ay para sa Diyos lamang. Ang ginagawa natin sa imahe ay venerasyon na iba. Kapag hinalikan mo ang litrato ng yumaong ina mo, hindi mo minamahal ang papel ng litrato. Binubola mo ang taong kinakatawan ng litratong iyon. Ganon din sa imahe ng mga santo. Kapag tinitingnan mo ang imahe ni Padre Pio, hindi mo tinitingnan ang piraso ng yeso na pininturahan. Tinitingnan mo ang alaala ng santo, ang patunay ng taong nabuhay ng pananampalataya ng bayani, ng intercessor na nasa langit na at makakatulong sa iyo. Ang mga imahe ay mga bintana sa sagrado, mga visual na paalala na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, mga punto ng koneksyon sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, at ito ay lubhang biblikal. Sa Lumang Tipan, pinag-utos pa ng Diyos na gumawa ng sagradong imahe. Nang gumawa si Moises ng arkang ng tipan, inutusan ng Diyos na lagyan ng 2 kerubin ng ginto sa ibabaw ng takip. Nang gumawa si Solomon ng templo ng Jerusalem, pinuno niya ng mga inukit na imahe, kerubin, leon, baka, bulaklak, palmera. Lahat ito na may pahintulot ng Diyos, dahil alam ng Diyos na kailangan natin mga tao ng konkreto, ng nakikita, ng nahahawakan at nakikita para makakonekta sa hindi nakikita. Kaya kapag nagtatayo ka ng altar ni Padre Pio sa bahay mo, hindi mo ginagawa ang pamahiin. Ginagawa mo ang lubhang Katoliko, lubhang Kristiyano, lubhang nakaugat sa tradisyon ng 2,000 taon ng simbahan. Gumagawa ka ng espasyo kung saan maaaring magpakita ang sagrado. Sinasabi mo sa Diyos, dito sa bahay ko may reserbado na lugar para sa iyo. Dito kita kinikilala bilang Panginoon. Dito kita sinasamba, pinupuri, hiniling, pinasasalamatan. At kasama ng Diyos, inaanyayahan mo si Padre Pio, ang higanting pananampalataya, na maging kasama sa iyong espiritual na paglalakbay. Dahil hindi patay si Padre Pio. Buhay siya sa langit, nasisiyahan sa beatifikong paningin ng Diyos, pero aktibo pa rin, nagmamakaawa pa rin, nag-aalaga pa rin ng kanyang mga deboto dito sa lupa. Ilang himala na ang naabot sa pamamagitan ng intersesyon ni Padre Pio, ilang pagaling, ilang pagbabalik loob, ilang imposible na grasya na naging posible dahil humingi ng may pananampalataya ang isang santo, hindi mabilang. At maaari mong maabot ang batis ng grasya na ito sa simpleng paglikha ng espasyo para sa kanya sa loob ng bahay mo. Payagang ikwento ko sa iyo ang isa pang tunay na kwento, kasing kahanga-hanga ng una. Nangyari ito noong 2021 sa gitna ng pandemya sa isang malaking lungsod sa Sao Paulo. Si Juliana ay 33 taong gulang, kasal kay Pedro ng 8 na taon at may 2 maliliit na anak, 5 at 3 taong gulang. Palagi ng Katoliko si Juliana, pero yung tipong linggo lang. Alam mo na, pumupunta sa misa kapag kaya, nananalangin kapag naaalala, pero hindi ang pananampalataya ang sentro ng buhay niya.
Mas malayo pa si Pedro. Bininyagan siya, nag-first communion, pero pagkatapos ng 15 taong gulang, hindi na pumasok sa simbahan. Sinasabi niyang hindi siya naniniwala sa anuman, na relihiyon ay para sa mahihina na kailangan ng emosyonal na tulong. Nahihirapan si Juliana dito dahil sa kaibuturan ng puso niya, gusto niyang magkaroon ng pamilyang nagdadasal ng magkasama, pero hindi niya natagpuan ang tapang na pilitin dahil matigas si Pedro. At dumating ang pandemya, lahat nakulong sa bahay, social distancing, takot sa sakit, masasamang balita araw-araw. Nagsimulang mabigat ang pagsasama. Na-stress si Pedro dahil binawasan ng sweldo ang kumpanya niya. Naiubos ang lakas ni Juliana dahil bukod sa work from home, kailangan pang alagaan ang mga bata buong araw nang hindi makalabas. Nagsimulang madalas ang away. Away sa anumang maliit na bagay. Matitigas na salita na sumasakit. Isang araw, pagkatapos ng malaking away, nagkulong si Juliana sa kwarto at umiyak ng umiyak. Doon niya kinuha ang cellphone, higit na sa desperasyon kaysa sa anumang iba, at nagsimula ng maghanap ng video tungkol sa pananampalataya, kung paano iligtas ang kasal, kung paano makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Doon niya nakita ang video tungkol kay Padre Pio. Kaunti lang ang alam niya sa santong ito. Alam niyang umiiral siya, sikat siya, yun lang. Pero may isang bagay sa video na naantig siya ng malalim. Ang kwento ng isang lalaking sobrang hirap ang dinanas. Nagdala ng sakit ng iba, hindi kailanman sumuko sa pag-ibig kahit mahirap. Pinanood ni Juliana ang buong video, umiiyak mula simula hanggang dulo. Sa dulo ng video, may testimonyo ng isang babae na nagkwento kung paano nagbago ang buhay niya pagkatapos magtayo ng altar ni Padre Pio sa bahay. Naisip ni Juliana, bakit hindi? Wala namang masama sa pag-try. Kinabukasan, pumunta si Juliana sa simbahang malapit sa bahay na bukas para sa pagkuha ng tubig bendita. Pumasok siya, kumuha ng tubig bendita at nakita na may maliit na tindahan ng artikulo ng relihiyon sa tabi. Pumasok siya roon at bumili ng imahe ni Padre Pio, hindi masyadong malaki, yung tipong kakapus sa palad. Bumili rin ng 2 puting kandila at isang kayumangging rosaryo katulad ng ginagamit ni Padre Pio. Pagdating sa bahay, pumunta siya sa kwarto nila. Sa isang shelf sa ibabaw ng dresser, inalis ang mga libro at dekorasyon na naroon. Linisin lahat at nagtanod ng altar. Inilagay ang puting mantilya na nakita sa aparador. Inilagay ang imahe ni Padre Pio sa gitna, 2 kandila sa gilid, rosaryo sa harap. Sinusindihan ng kandila, binasbasan ng altar ng tubig bendita at nagsimula ng manalangin. Hindi niya masyadong marunong manalangin, kaya improbo lang siya. Kinausap niya si Padre Pio na parang kaibigan. Sinabi na pagod na siya, na mawawala na ang asawa niya, na takot ang pamilya nilang gumuho, na kailangan ng agarang tulong. Hiniling na mag-intercede si Padre Pio para sa kanya, sa pamilya niya, sa puso ni Pedro. At gumawa siya ng panata kung babalik si Pedro sa paniniwala sa Diyos. Kung magiging matibay ulit ang pamilya nila, ikukwento niya sa lahat ang ginawa ni Padre Pio. Mula sa araw na iyon, nagsimulang manalangin si Juliana araw-araw sa altar. Maagang umaga, bago gumising ang mga bata, sinusindihan niya ang kandila at nananatili roon 15 minuto, 20, minsan higit pa. Kinausap niya si Padre Pio sa lahat, sa mga takot, sa mga hirap, sa maliliit na himala ng araw-araw, at doon nagsimulang magbago ang mga bagay. Subtle sa simula. Napansin ni Pedro ang altar. Sa una ay tinatawanan niya, nagbibiro. Tinatawag niyang bearded man sa shelf si Padre Pio. Pero hindi sumagot si Juliana, hindi nag-away, patuloy lang sa dasal. Isang gabi, nagkaroon ng matinding bangungot si Pedro. Gumising na pawisan, mabilis ang tibok ng puso. Ayaw niyang ikwento kay Juliana ang napanaginipan, pero halatang nabahala. Pumunta sa banyo, naghilamos ng mukha at pagbalik sa kwarto, huminto sa harap ng altar. Tumingin ng matagal sa imahe ni Padre Pio, parang may tahimik na usapan. Kinabukasan, wala siyang sinabi. Pero sa gabing iyon, nang manalangin si Juliana sa altar bago matulog, hindi lumabas ng kwarto si Pedro gaya ng dati. Nanatili sa kama, tahimik, nanonood lang. Nagkunwaring hindi napansin ni Juliana at nagpatuloy sa dasal. Sa ikatlong gabi,
nangyari ang hindi inaasahan. Bumangon si Pedro sa kama, lumapit sa altar, lumuhod sa tabi ni Juliana at umiyak. Umiiyak na may hikbi ng matagal na pinipigilan. Natulala si Juliana, hindi alam ang gagawin. Si Pedro, sa pagitan ng luha, sinabi na nangarap siya ng lalaking may puting balbas, nakaputi ng kayumanggi, na sinabi sa kanya na huwag nang maging matigas ang ulo, na naghihintay ang Diyos na bumalik siya, na kailangan siya ng pamilya niya ng buo, hindi lang katawan, kundi kaluluwa rin. Hindi kilala ni Pedro si Padre Pio, hindi niya nakita ang imahe niya, pero ang paglalarawan niya ay eksaktong imahe sa altar. Yakap ni Juliana ang asawa at umiyak silang magkasama ng matagal na parang walang hanggan. Mula sa araw na yon, nagbago si Pedro. Hindi agad-agad, hindi instant magic, pero tunay. Nagsimulang sumali sa dasal sa altar, nagsimulang magtanong tungkol kay Padre Pio, magbasa tungkol sa kanya, manood ng video, nagsimulang pumunta ulit sa misa, nagsimulang kausapin ang mga anak tungkol sa Diyos, pananampalataya, mabuti at masama. Nagbago ang buong atmosphere ng bahay, bumawas ang away, bumalik ang kapayapaan, bumalik ang pag-ibig, at lahat ay nagsimula sa maliit na altar na itinayo sa desperasyon ng isang babaeng hindi na alam ang gagawin. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas. Ang bahay ni Juliana at Pedro ay tunay na maliit na iglesia domestika. Nagdadasal sila bilang pamilya araw-araw. Lumaki ang mga anak na nakikitang lumuluhod ang mga magulang sa altar. At si Pedro, na dating nangungutya sa relihiyon, ngayon ay isa sa pinakamatinas na deboto ni Padre Pio na iyong maisip mo. Mga kwentong ganito ay hindi coincidence. Mga bunga ito, direktang resulta ng espiritual na desisyon, magbukas ng espasyo para sa sagrado sa loob ng bahay. At ang pinakamaganda ay hindi ito pribilehiyo ng sinuman. Hindi kailangang mayaman para magkaroon ng altar. Hindi kailangang malaking bahay. Hindi kailangang mahal na bagay. Ang altar ay pwede simpleng mapagkumbaba, maliit. Pwedeng sa shelf, sa side table, sa sulok ng sala, sa ibabaw ng ref, saan man kaya mo. Ang mahalaga ay hindi ang laki o aesthetic na kagandahan. Ang mahalaga ay ang intensyon ng puso. Ang pananampalataya na ginamit mo sa pagtatayo ng espasyong iyon. Ang pangako na ginawa mo na sanayin ang presensya ng Diyos doon. Dahil ang altar ay hindi amuleto na gagawa ng himala mag-isa. Ang altar ay portal. Isang pinto na binubuksan mo para pumasok ang sagrado. Pero kailangan mong maging sa kabilang panig, bukas ang puso, nakaluhod, nakalahad ang kamay. Gumagana ang altar kapag ginagamit mo siya, kapag nananalangin ka doon, kapag kausap mo ang Diyos at mga santo doon, kapag umiiyak ka doon, kapag nagpapasalamat ka doon, kapag inaalay mo ang mga sakit at tuwa mo doon. Kung magiging dekorasyon lang ang altar, kung itatayo mo at kalilimutan, wala nang saysay. Ang kapangyarihan ng altar ay nasa dasal na nagmumula roon. At dito kailangan kong magsalita ng isang mahalagang bagay na nalilito ng marami. Ang pagkakaiba ng tunay na debosyon at pamahiin. Dahil sa kasamaang palad, sa ilang lugar, ang katolikong pananampalataya ay na-distort at naging pamahiin. May mga gumagawa ng mga santo na parang pribadong Diyos. Sinusindihan ang kandila, gumagawa ng panata pero hindi nananalangin. Hindi pumupunta sa misa, hindi nagkukumpisal, hindi tunay na nabubuhay ng pananampalataya. Akala na sapat ang external ritual para mapilitan ang santo na tumugon. Ito ay pamahiin. Hindi ito tunay na katolisismo. Ang altar ni Padre Pio o ng anumang santo ay hindi bargaining point sa langit. Hindi ito vending machine ng mga healing kung saan maglalagay ka ng barya at lalabas ang himala. Ang altar ay lugar ng relasyon. Doon mo sinasanay ang espiritual na pagkakaibigan sa mga santo. Doon ka lumalago sa intimacy sa Diyos. At bawat tunay na relasyon ay nangangailangan ng oras, presensya, katapatan. Kapag nananalangin ka sa altar, hindi mo pinapakialaman ang cosmic forces. Kinausap mo ang tunay na tao na nasa langit na at makakamaawa para sa iyo. Si Padre Pio ay tao. Nabuhay siya, naghirap, nagmamahal, namatay, nabuhay kasama ni Kristo at ngayon nasa kaluwalhatian ng Diyos siya. At patuloy siyang nag-aalaga ng mga humihingi ng tulong niya. Pero hindi niya ginagawa iyon dahil sinusindihan mo
mo ang 3 kandila o naglalagay ng bulaklak sa altar niya. Ginagawa niya iyon dahil minamahal ka niya, dahil minamahal ka ng Diyos, at dahil ang tapat na dasal ay may kapangyarihan. Kaya kapag nagtatayo ka ng altar ni Padre Pio sa bahay, kailangan mong maintindihan ang ginagawa mo. Gumagawa ka ng espasyo ng dasal. Nangangako kang bisitahin ang espasyong iyon ng regular. Napakainin ang apoy ng pananampalataya doon. Sinasabi mo sa Diyos, gusto kitang mas makilala. Gusto kong mabuhay ng mas malapit sa iyo. Gusto kong maging banal ang bahay ko, ang pamilya ko, ang buhay ko. At pinipili ko si Padre Pio bilang kasama sa paglalakbay na ito dahil alam niya ang hirap, alam niya ang espiritual na laban, alam niya ang pagbuhay ng pananampalataya sa gitna ng mga hirap ng araw-araw. Hindi kailanman madali ang buhay ni Padre Pio. Mula pagkabata ay may sakit siya, nagdurusa ng patuloy na sakit. Nang pumasok sa kumbento, hindi gumanda, hindi naintindihan ng sariling mga kapatid sa habit. Inimbestigahan ng Vatican na nagbawas sa kanya ng public na selebrasyon ng misa pansamantala. Nagdurusa ng sobrang lakas na espiritual na atake. At sa gitna ng lahat, nanatiling tapat siya, nanatiling nananalangin, nanatiling nagmamahal, nanatiling naglilingkod. Siya ay perpektong halimbawa na ang kabanalan ay hindi kawalan ng hirap. Kabanalan ay katapatan sa gitna ng hirap, at dahil dito, naiintindihan ka ni Padre Pio, naiintindihan niya ang mga sakit mo, naiintindihan niya ang mga laban mo, naiintindihan niya kapag gusto mo ng sumuko, naiintindihan niya kapag malayo ang Diyos, naiintindihan niya kapag mahina ang pananampalataya para sustento ng bigat ng buhay. Dahil dumaan siya roon at nanatiling matatag. At ngayon, mula sa langit, gusto niyang tulungan kang gawin ang pareho. Gusto niyang maging kuya na humihila sa iyo pataas kapag bumabagsak ka. Gusto niyang maging kaibigan na nagpapaalala ng mga pangako ng Diyos kapag nakalimutan mo. Gusto niyang maging boses na bulong sa tenga mo, huwag kang sumuko, magpatuloy, sulit ito, kasama mo ang Diyos. At ang altar ay ang pisikal na lugar kung saan nangyayari ang espiritual na koneksyong ito. Doon ka makikipagkita kay Padre Pio. Doon ka magbubukas ng puso. Doon ka makakatanggap ng lakas para magpatuloy. Ngayon, ikaw na nakikinig hanggang dito, may hiling ako sa iyo. Kung naaantig ang puso mo ng mensaheng ito, kung nararamdaman mong nagsasalita ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, huwag mong panatilihin para sa sarili mo lamang. Mag-subscribe sa channel sa ibaba. I-activate ang bell. Bakit? Dahil kailangan mong patuloy na nutrisyonan ang espiritual mo. Hindi nabubuhay ng mag-isa ang pananampalataya. Kailangang pakainin araw-araw. At gusto kong sumama sa iyo sa paglalakbay na ito. Gusto kong magpatuloy na magbahagi ng mga kwentong ito, mga aral, mga testimonyo na nagpapatibay ng pananampalataya natin. At higit pa rito, gusto kong malaman ang kwento mo rin. Pumunta sa comments at ikwento mo. May altar ka na ba sa bahay? Kung meron, ikwento kung paano itinatayo, ano ang naramdaman mo, anong grasya ang naabot mo na. Kung wala pa, ikwento kung bakit iniisip mo nang magtayo ngayon. Magbubuo tayo ng komunidad ng mga deboto ni Padre Pio na nagmamadali, nagdadasal para sa isa't isa, nagbabahagi ng mga tagumpay at laban. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, sama-sama tayo. Payagang ikwento ko ngayon ang ikatlong kwento, at ito siguro ang pinakakahanga-hanga sa lahat. Nangyari ito noong 2023 sa probinsya ng Rio Grande do Sul. Si Ricardo ay 47 taong gulang, negosyante, may komportabling buhay na pinansyal pero wasak sa loob. May isang anak siya, si Lucas, 22 taong gulang, na nahila sa mga masamang bagay. Nagsimula si Lucas na maggamit ng mabibigat na droga noong 18 taong gulang niya nang pumasok sa kolehiyo. Sa una ay sa party lang, paminsan-minsan, pero hindi nagtagal ay lumala. Iniwan niya ang kolehiyo sa ikalawang taon. Nagsimulang magnakaw ng pera sa bahay para sustentuhan ang bisyo. Mga araw na wala sa bahay, walang balita. Pagdating, hindi na makilala.
payat, madumi, walang ningning ang mata. Sinubukan ni Ricardo at ng asawa niyang si Cristina ang lahat. Inilagay sa rehab 3 beses. Tuwing bumabalik si Lucas pagkatapos ng ilang buwan, okay muna, pero pagkatapos ng linggo ulit, nararamdaman ni Ricardo na mawawala na ang anak ng paunti-unti. Nakikita niyang ang batang kanyang inalagaan, tinuruan magbisikleta, dinala sa unang araw ng klase ay nagiging estranghero. At ang pinakamasakit ay ang kawalan ng magagawa. Dahil gaano man kalaki ang pera, gaano man kalakas ang pagsisikap, wala. Nilulunok si Lucas ng abismo na walang walong. Isang araw, bumalik si Ricardo mula sa business trip. Nagmamaneho mag-isa sa highway at huminto sa gas station para magpuno. Habang nagpupuno ang attendant, pumasok siya sa convenience store para bumili ng tubig. At doon, sa pagitan ng mga shelf ng chichirya at soft drinks, may maliit na rack ng mga libro at relihiyosong bagay. Hindi masyadong relihiyoso si Ricardo. Lumaki siyang Katoliko pero hindi nagprapraktis. Akala niya na hindi tumutugon ng pananampalataya sa konkreto na problema. Pero sa araw na yon, hindi niya alam kung bakit huminto siya sa harap ng rack na yon. May imahe ni Padre Pio roon, simpleng resina, pero may kung ano sa mukhang may balbas na naakit sa kanya. Tumingin siya ng matagal sa imahe, hindi niya alam kung bakit. Doon nausisa siya ng tindera, isang matandang babae na mga 60 na sinabi, "Bilhin mo ang imahe na yan, anak." Gumagawa ng himala si Padre Pio. Ngumiti si Ricardo ng pilit, yung ngiti ng hindi naniniwala pero ayaw maging bastos at aalis na ng walang bibilhin. Pero pilit ang matanda. Sinabi niya, "Nakikita ko sa mata mo na nahihirapan ka. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong malaki. Bilhin mo ang imahe, ilagay sa special na lugar sa bahay mo at humingi kay Padre Pio ng tulong." Tumutulong talaga siya, maniwala ka. Nahiya si Ricardo, pero para hindi magmukhang bastos, binili niya ang imahe at binayaran. Halos libre naman. Inilagay sa passenger seat ng kotse at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagdating sa bahay, gabi na. Si Cristina ay nasa sala, umiiyak na naman. Nawala si Lucas 3 araw na at hindi sumasagot sa phone. Yakap ni Ricardo ang asawa at nanatili silang walang salita. Ramdam lang ang bigat ng sakit na matagal na. Doon naalala ni Ricardo ang imahe sa kotse. Kinuha niya. Pumasok sa bahay, inilagay sa coffee table ng sala at tiningnan ng matagal. Tinanong ni Cristina kung ano iyon. Ikinwento ni Ricardo ang matanda sa gas station. Si Cristina, na mas relihiyoso kaysa asawa, tumayo sa sofa, kinuha ang imahe, dinala sa maliit na oratorio sa kwarto nila na matagal nang hindi nagamit, puno ng alikabok. Linisin niya lahat, inilagay ang imahe ni Padre Pio sa gitna. Sinusindihan ang kandilang nakita sa drawer at nagsimulang manalangin. Nanood lang si Ricardo sa pinto ng kwarto. Nananalangin si Cristina na may intensity na hindi niya nakita. Nagmamakaawa siya, umiiyak siya, nagbubulong-bulong na parang sa dulo ng desperasyon. Sinabi niya, "Padre Pio, alam kong gumagawa ka ng himala. Alam kong natulungan mo na ang daming tao. Pakikalungkutin mo ang anak ko. Ibalik mo siya. Ibalik mo siyang buhay. Ibalik mo siyang buo. Hindi ko na kaya na mawala siya araw-araw. Pakiusap, pakiusap, pakiusap." Nararamdaman ni Ricardo ang kakaibang emosyon sa sandaling iyon. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Baka pag-asa, baka desperasyon lang, pero may gumalaw sa loob niya. Lumapit siya sa asawa, lumuhod sa tabi at sa unang pagkakataon sa maraming taon, tunay na nananalangin. Hindi niya alam ang tamang salita. Hindi niya alam ang mga dasal na na-memorize. Pero kinausap niya ang Diyos sa paraang kaya niya bilang ama, bilang lalaking nasira, bilang taong wala nang matitira. Sa gabi ring iyon, 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono. Si Lucas ito. Nasa bus terminal siya sa ibang lungsod, 300 kilometro ang layo. Sinabi na hindi niya tiyak kung paano siya napunta roon. Sinabi na takot siya. Sinabi na gusto niyang umuwi. Nagbihis sila ni Ricardo at Cristina sa 5 minuto at pumunta para kunin ang anak. Pagdating sa terminal, nakita nila si Lucas na nakaupo sa bench, madumi, payat pero gising, lucid at umiiyak.
Yakap niya ang mga magulang na parang matagal nang hindi at sinabi na nagkaroon siya ng matinding bangungot. Sinabi na nangarap siyang nahulog sa walang hanggang butas at nang akalain niyang mamamatay na, may humawak sa kamay niya, isang kamay na may guwantes. Nang tumingin siya pataas, nakita niya ang lalaking may balbas, nakaputi ng kayumanggi na sinabi, "Hindi pa oras mo, umuwi ka, hinintay ka ng mga magulang mo." Hindi kilala ni Lucas si Padre Pio, hindi niya nakita ang imahe. Pero pagdating sa bahay at nakita ang altar na itinayo ng ina, natulala siya, tinuro ang imahe at sinabi, "Siya iyon, siya ang lalaki sa panaginip. Siya ang nagligtas sa akin." Ang recovery ni Lucas ay hindi instant. Matagal ito, masakit, may relapse, may laban. Pero sa pagkakataong ito ay iba dahil sa pagkakataong ito ay nagdadasal ang buong pamilya ng magkasama. Araw-araw, umaga at gabi, nagkakatipon sila sa harap ng altar ni Padre Pio. Si Ricardo, na hindi dating nananalangin, ngayon ang humuhila ng rosaryo. Si Cristina ang nagbabasa ng mga talata sa Biblia. Si Lucas, kapag okay ang pakiramdam, sumasali. Kapag may krisis, patuloy ang mga magulang na magdasal para sa kanya. At nang paunti-unti, sobrang dahan-dahan, bumangon si Lucas. Bumalik sa pag-aaral, bumalik sa ngiti, bumalik sa pangarap, bumalik sa pagiging siya. Ngayon, 2 taon na ang nakalipas, malinis na si Lucas, gumagana na, binubuo ulit ang buhay. At sinasabi niya sa sino mang gustong makinig, si Padre Pio ang naglabas sa akin sa dilim, ang dasal ng pamilya ko. Ang altar na itinayo ng nanay ko sa desperasyon, si Ricardo na dating akala na hindi tumutugon ang pananampalataya sa konkreto, ngayon ay pinakamalaking tagapagtanggol ng kapangyarihan ng dasal. Sinasabi niya, sinubukan ko ang problema ng anak ko gamit ang pera, rehab, psychologist, lahat ng nabibili. Walang gumana. Gumana lang nang lumuhod ako at humingi ng tulong sa Diyos. Gumana lang nang pinayagan ko si Padre Pio na pumasok sa bahay at buhay ko. Ito ang patunay na kailangan ko. Hindi muleta ang pananampalataya. Ang pananampalataya mismo ang base. Ang 3 kwentong ito na ikinuwento ko sa iyo ay hindi exception. Maaari akong mag-oras-oras na magkwento ng mga kwento ng imposible na pagaling, hindi inaasahang pagbabalik loob, pamilyang naibalik, bisyong natalo, depresyong nagamot, kasal na nailigtas, lahat dahil sa altar domestiko. Pero hindi ang altar mismo ang gumagawa ng himala. Ang dasal na nagmumula roon, ang pananampalataya na sinasanay doon, ang presensya ng Diyos na inaanyayahan doon, at ang intersesyon ng mga santo, lalo na ni Padre Pio, na gumagana ng misteryoso at makapangyarihan sa buhay ng humihingi ng tapat. Pero ngayon kailangan kong maging mas malalim. Kailangan kong ipaliwanag sa iyo kung paano ito gumagana ng eksakto. Dahil maraming mabubuting tao, maraming may pananampalataya, hindi pa nauunawaan ang espiritual na mekanismo sa likod ng altar domestiko. At kapag hindi nauunawaan, madaling mahulog sa 2 ekstremo, alinlangan na magic lahat at magiging pamahiin o akalain na wala nangyayari at iwanan ng practice. Wala sa 2 iyon ang tama. Ang katotohanan ay nasa gitna, sa malalim na pag-unawa sa itinuturo ng simbahan tungkol sa santipikong presensya. Tara na. Nang likhain ng Diyos ang mundo, hindi niya gawa ang profane na lugar na kalaunan ay pinagbanalan niya. Gumawa siya ng sagradong lugar. Ang Eden ay templo. Ang mismong lupa ay santuaryo kung saan naglalakad ang Diyos kasama ni na Adan at Eva sa hanging hapon. Walang paghihiwalay ng sagrado at profane dahil sagrado ang lahat. Pero nang pumasok ang kasalanan sa mundo, nabasag ang armonia, nahiwalay ang sagrado at profane. Ang fallen world ay naging lugar kung saan kailangang bawiin ulit, i-consecrate ulit, i-sanctify ulit ang sagrado. At ito ang ginagawa ng simbahan sa loob ng 2,000 taon. Pinababanal niya ang mundo, i-reconsecrates ang naprofanuhan. Ginagawa niyang sagrado ang ordinaryo sa pamamagitan ng mga sakramento at sakramentales. Kapag binasbasan ng pari ang tubig, hindi na ordinaryo ang tubig na iyon, naging tubig bendita, isang sakramental na makakabawi ng masasamang impluensya at makakaakit ng grasya ng Diyos.
Kapag binasbasan ng pari ang imahe, hindi na simpleng dekorasyon, naging channel ng grasya, senyales na nakaturo sa langit. Hindi ito magic, ito ay teolohiya, ang pag-unawa na gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng visible na senyales. Palagi niyang ginawa ito. Ginamit niya ang tubig ng Jordan para baptisin si Jesucristo. Ginamit niya ang putik at laway para pagalingin ang bulag. Ginamit niya ang tinapay at alak para maging Eukaristya. Pwede ang Diyos na gawin lahat ng walang external signs. Siya ay Diyos, walang kailangan. Pero pinipili niyang gamitin ang material para ipahayag ang spiritual dahil ginawa niya tayo bilang incarnated beings. Mga kailangan ng konkreto para maabot ang abstract. Kaya kapag inilagay mo ang binasbasang imahe ni Padre Pio sa altar mo, hindi mo lang inilagay ang magandang bagay. Inilagay mo ang sakramental, sagradong senyales na binasbasa ng simbahan at ngayon ay gumagana bilang contact point sa pagitan mo at ng langit. Walang kapangyarihan ang imahe sa sarili nito. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Pero ang imahe ay ang sasakyan, ang kanal, ang pinto kung saan maaaring dumaloy ang grasya kapag may pananampalataya. Parang electrical wire. Hindi gumagawa ng kuryente ang wire pero nagdadala mula sa source hanggang sa appliance. Ganun din ang imahe. Hindi gumagawa ng grasya pero nagdadala ng grasya ng Diyos sa iyo kapag nananalangin ka ng may pananampalataya sa harap nito. At narito ang sikreto na hindi alam ng marami. Ang santipikong presensya ay hindi automatiko. Nangangailangan ito ng cooperation. Nangangailangan ng tugon. Respekte ang Diyos sa free will mo. Hindi siya pumapasok ng pilit. Tumuti pa siya sa pinto at naghihintay na buksan mo. Ang altar ay ang pinto, pero ikaw ang magbubukas. At binubuksan mo ito sa pamamagitan ng dasal, pagtalaga, tiwala, buhay na sakramental. Kung itatayo mo ang altar pero hindi mananalangin, kung inilagay mo ang imahe pero hindi kausapin ang santo, kung sinindihan mo ang kandila pero hindi binubuksan ang puso, wala nangyayari. Hindi dahil hindi gumagana ang altar, kundi dahil hindi mo ginagamit ng tama. Bigyan kita ng praktikal na halimbawa. Isipin mo na may gitara ka sa bahay. Magandang instrumento ang gitara, kayang gumawa ng magagandang musika. Pero kung hindi mo hinahawakan, kung nakausli sa sulok na may alikabok, hindi siya magpapahayag ng musika. Hindi kasalanan ng gitara. Walang nagigitara. Pero kung hawakan mo araw-araw, mag-practice, mag-dedicate ng oras para matutunan ang mga chord at chords, saka mo matutupad ang layunin niya, saka nangyayari ang musika. Ganun din ang altar. Espiritual na instrumento siya. Pero kailangan mong tunggan siya. Kailangan mong gamitin. Kailangan mong pumunta ron ng madalas, regular, may dedikasyon. At kapag ginawa mo ito, nangyayari ang espiritual na musika, dumadaloy ang grasya, bumababa ang kapayapaan, nararamdaman ang presensya ng Diyos. At narito ang isa pang mahalagang punto, hindi pinapalitan ng altar ang simbahan. Higit na magdadala ka nito sa simbahan. Ang altar domestiko ay extension ng simbahan, hindi kapalit. Hindi mo maaaring akalin na dahil may altar ka sa bahay, hindi ka na kailangang pumunta sa misa, hindi na kailangang magkumpisal, hindi na kailangang sumali sa komunidad. Malaking pagkakamali iyon. Ang simbahan ang gumawa ng mga sakramento. Ang misa ang sentro ng buhay na Katoliko. Ang kumpisal ang pinagkukunan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Ang Eucharistia ay ang mismong Kristo na tinatanggap mo. Wala ang kapalit nito. Ang altar domestiko ay sumasabay. Ito ay ang lugar kung saan nabubuhay mo ang pananampalataya sa araw-araw, sa pagitan ng misa at misa, sa pagitan ng kumpisal at kumpisal. Doon mo pinapanatili ang apoy na sininda kapag hindi ka physically sa simbahan. Doon mo pinapakain ang araw-araw na dasal. Sinasanay ang intimacy sa Diyos. Hinahanap ang intercession ng mga santo. Pero lahat ito ay dapat magdala pabalik sa simbahan, sa mga sakramento, sa komunidad. Ang tunay na deboto ni Padre Pio ay hindi yung nananalangin lang sa bahay. Ito ay yung nananalangin sa bahay 80, pumupunta sa misa. Yung may altar domestico 80, regular na nagkukumpisal. Yung sinusindihan ng kandila para sa Santo 80, tumatanggap ng Eucharistia ng may debosyon. Ang espiritual na buhay ay kailangang integrated.
Kailangang may lahat ng dimensyon, ang personal na dasal, ang pamilyar na dasal sa bahay, ang komunal na partisipasyon sa simbahan, lahat sama-sama, lahat balanse. At dito gusto kong magsalita ng isang bagay na itinuturo ng madalas ni Padre Pio, ang kahalagahan ng consistency. Ano ang sumisira sa espiritual na buhay? Hindi ang malaking kasalanan, hindi ang malakas na tukso. Ito ay ang kawalan ng consistency. Magsimula ng maayos pero hindi magpatuloy. Magkaroon ng sigasig ngayon at kalimutan bukas. Magpanata na magbabago at bumalik sa dating lugar. Sinabi ni Padre Pio, ang consistency ay anak ng pag-ibig at ina ng tagumpay. Kung tunay kang nagmamahal, consistent ka, at kung consistent ka, mananalo ka. Siya ay namumuhay nito sa sariling karne. Araw-araw, walang exception, dinadasalan niya ang buong rosaryo, ang 15 mystery. Araw-araw, walang exception, naghahanda siya sa misa na parang unang beses. Araw-araw, walang exception, nagdedicate siya ng oras sa personal na dasal, examination of conscience, spiritual reading. Walang day off siya sa spiritual na buhay. Dahil naintindihan niya na ang kabanalan ay binubuo sa maliit na ulit-ulit na kilos. Hindi sa malaking minsan lang. Mas mabuti ang 5 minutong dasal araw-araw kaysa 1 oras na linggo lang. Mas mabuti ang sindihan ng kandila sa altar araw-araw kaysa 10 kandila paminsan-minsan. Mas mabuti ang kaunting gawin ng consistent kaysa marami ng walang regularity. Kaya kapag nagpasya kang magtayo ng altar ni Padre Pio sa bahay, nangangako ka ng commitment. Sinasabi mo, mula ngayon, araw-araw kong sasahurin ang presensya ng Diyos sa bahay ko. Gagawin kong punto ng pagkikita sa pagitan ko at ng langit ang sulok na ito. Magiging tapat ako rito, magiging consistent ako, at ang consistency na ito ay magbabago hindi lamang sa iyo, kundi sa buong pamilya mo, buong bahay mo, buong espiritual na enerhiya na dumadaloy sa lugar na tinitirhan mo. Dahil ang santipikong presensya ay lumalawak. Hindi nananatili sa altar, lumalaganap siya, sumisibol sa mga silid, humahawak sa mga taong naninirahan doon, gumagawa ng ibang espiritual na atmosphere. Ang pumapasok sa bahay na may dasal ay ramdam ang pagkakaiba. Hindi maipaliwanag sa salita, pero ramdam. May kapayapaang hindi natural, may kaluwagan na hindi galing sa pisikal na kapaligiran, may proteksyon na hindi nakikita pero nararamdaman. Totoo ito. Hindi imahinasyon. Ito ay ang santipikong presensya na gumagana at hindi ito subjective impression lamang. Kinikilala rin ng simbahan na ang mga konsagradong lugar ay may tunay na espiritual na proteksyon. Kaya may house blessing. Kaya pumupunta ang pari sa mga bahay ng pamilya at binabasbasan ang bawat silid ng tubig bendita. Inaanyayahan ang proteksyon ng Diyos sa tahanan na iyon. Kaya sa dati, kapag gumagawa ng bagong bahay, tinatawag ang pari para basbasan ng lupa bago magsimula ang konstruksyon. Kaya sa maraming lumang katolikong bahay, may krusipiko sa entrance, crossmark sa pinto, medalya ni San Benito na nakabaon sa hardin. Lahat ito ay paraan ng consagrate ng pisikal na espasyo sa Diyos, ng pagmarka ng spiritual na teritoryo, ng pagsabi na sagrado ang lugar na ito kung saan walang puwang ang masama. At ang altar domestiko ay ang pinakakompletong at pinakamalakas na paraan ng paggawa nito. Dahil ang altar ay hindi simpleng simbolo sa dingding. Ito ay buhay na espasyo, dynamic, kung saan nangyayari ang dasal araw-araw. Doon mo inilalabas ang kaluluwa, doon mo inilalabas ang mga sugat, doon mo sinasariwa ang mga tagumpay, doon mo hinahanap ang lakas kapag mahina ka at nagpapasalamat kapag malakas ka. Ang altar ay naging espiritual na puso ng bahay at gaya ng puso na nagpapadala ng dugo sa buong katawan, ang altar ay nagpapadala ng grasya sa buong bahay. Ngayon may tanong na madalas, pero paano magtayo ng altar ni Padre Pio ng tama? May rule ba? May tamang paraan at mali? Ang sagot, may prinsipyo, walang rigid na formula. Malaya kang magtayo sa paraan mo gamit ang mga bagay na meron ka at kaya mo sa espasyong available sa'yo. Pero may mahahalagang prinsipyo. Una, piliin ang fixed na lugar. Hindi pwede palitan ng altar ng madalas ang posisyon.
kailangan niyang may address sa loob ng bahay. Pwedeng sa kwarto, sala, koridor, saan mo gusto. Pero kapag napili panatilihin doon, bakit? Dahil gumagawa ka ng spiritual na habit at bawat habit ay nangangailangan ng trigger. Ang pisikal na lugar ang trigger. Kapag gumising ka ng umaga at dumaan ka roon, ang lugar mismo ang nagpapaalala, oras na magdasal. Kapag uuwi ka mula sa trabaho na pagod at makita ang altar, naaalala mo, kailangan magpasalamat sa araw. Edukado ka ng lugar espiritual. Pangalawa, panatilihin ang altar na malinis at maganda. Hindi kailangang luxurious, pero dapat dignified. Gumagawa ka ng sagradong espasyo. Gawin mong may respeto. Alisin ang alikabok. Palitan ang mga bulaklak kapag nalanta. Sindihan ang kandila kapag magdasal. Alagaan ang sulok na yon na parang pinakamahalaga sa bahay. Dahil spiritual na speaking, ito nga. Pangatlo, lagyan ng altar ng mga bagay na tunay na may spiritual na kahulugan sa iyo. Huwag gawing altar ng maraming gamit. Less is more. Mas mabuti isang imahe lang ni Padre Pio na maayos na napili at inilagay kaysa 10 na magkapila ng walang saysay. Mas mabuti isang rosaryo na tunay mong ginagamit kaysa 5 na dekorasyon lang. Mas mabuti Bibliyang binubuksan at binabasa kaysa sealed na para sa display. Dapat sumasalamin ang altar sa tunay mong espiritual na buhay, hindi sa pekeng. Pang-apat, kung kaya laging magkaroon ng kandila. May magandang simbolismo ang kandila sa Katolikong espiritualidad. Ang ningning ng kandila ay kumakatawan sa presensya ni Kristo na liwanag ng mundo. Kapag sinindihan mo ang kandila sa altar, sinasabi mo, narito si Kristo, nanalo ang liwanag laban sa dilim. At may magandang bagay na natutunan ko sa isang matandang babae na nakilala ko dati. Sabi niya, kapag hindi ko kaya magdasal dahil sobrang pagod o angasya, sinusindihan ko ang kandila at pinapadalhan niya ang dasal ko sa Diyos. Habang nasusunog ang kandila, ang intensyon ko ay iniaangat sa Diyos. Malalim ito. Ang kandila ay naging pisikal, visible, material na dasal mo. Sinusunog siya, iniaalay, nagiging liwanag at init gaya ng dapat mong gawin ng dasal mo sa iyo. Panglima, gumamit ng tubig bendita. Sa tuwing kaya, basbasa ng altar ng tubig bendita. Basbasa ng mga bagong bagay na ilalagay mo roon. Basbasa ng sarili mo bago magdasal. Ang tubig bendita ay isa sa pinakamakapangyarihang sakramental. Itinataboy ang negative na impluensya, naglilinis ng kapaligiran, naghahanda ng puso para sa dasal. Palagi gumagamit ng tubig bendita si Padre Pio. Binabasbasan niya ang mga humahanap sa kanya, mga bagay, mga silid. Alam niya ang kapangyarihan ng simpleng sakramentaling ito. Ngayon ang praktikal na tanong na madalas, ano eksaktong ilalagay sa altar? Magbibigay ako ng basic na suggestion, pero tandaan na malaya kang i-adapt sa realidad mo. Ang essential, imahe ni Padre Pio. Pwedeng yeso, resina, painting, sa laki na kaya mo. Ang mahalaga ay ang imahe na naantig ka, na kapag tinitingnan mo ramdam mong harap-harapan ang totoong santo. Pagkatapos, krusipiko. Dahil ang sentro ng pananampalataya natin ay hindi si Padre Pio, kundi si Kristo. Nabuhay at namatay si Padre Pio para kay Kristo. May kapangyarihan siyang mag-intercede dahil nagsama sa Kristo. Kaya kailangang magkaroon ng krusipiko sa altar, preferably sa prominent na posisyon. Pwedeng kasama ng imahe ni Padre Pio o sa ibabaw. Pangatlo, Biblia o New Testament. Dahil buhay at epektibo ang salita ng Diyos. Doon ka direktang kinausap ng Diyos. Doon mo nahahanap ang sagot, ginhawa, gabay. Kapag magdasal ka sa altar, buksan ang Biblia, basahin ang isang talata, meditasyon. Hayaan ng Diyos na magsalita. Pang-apat, rosaryo. Paborito ni Padre Pio ang rosaryo. Sabi niya na ang rosaryo ay pinakamakapangyarihang sandata. Kapag hindi mo alam ang dasal, rosaryo. Kapag angasya, rosaryo. Kapag nagpapasalamat, rosaryo. Pinapakalma ng rosaryo ang kaluluwa. Nag-oorganisa ng iniisip. Nag-aangat ng puso sa Diyos sa pamamagitan ng malumanay na ulit ng Ave Maria.
Panglima, kandila. 2 kandila, isa sa bawat gilid ng imahe ni Padre Pio, ay gumagawa na ng magandang atmosphere ng dasal. Kung hindi kaya ang tunay na kandila dahil sa safety, lalo na kung may maliit na bata, pwede LED candles. Ang mahalaga ay ang simbolismo ng liwanag. Bukod sa basic na ito, maaari kang magdagdag ng iba ayon sa debosyon mo. Imahe ng mahal na birhen dahil sobrang devoto si Padre Pio sa ina ng Diyos. Imahe ng guardian angel dahil malapit kay Padre Pio ang kanyang anghel at hinahamon niya ang mga tao na maging magkaibigan ng mga anghel. Relikya ni Padre Pio, kung meron ka, pwedeng photo niya na binasbasan piraso ng tela na humawak sa tunay na relikya, anumang bagay na konektado talaga sa santo. Sariwang bulaklak kung kaya dahil ang kagandahan ng likha ay nagpupuri sa lumikha. Notebook at panulat para isulat ang mga intensyon ng dasal, mga pasasalamat, mga healing. Gumagawa ito ng magandang spiritual journal na pwede mong balikan at makita kung paano sumagot ang Diyos. Unan o stool kung kaya kang lumuhod dahil ang pisikal na posture ay tumutulong sa inner posture. Kapag yumuko ka ng tuhod, sinasabi mo ng katawan ang dapat sabihin ng puso, yumuyuko ako sa harap mo, Panginoon. Ana, kinikilala ko na maliit ako at malaki ka. Kailangan kita. At ngayon, ang pinakamahalaga, ano ang gagawin sa altar? Dahil ang pagtatayo ay isa, ang paggamit ay iba. Ang altar ay parang gym. Pwede mong may pinakamagandang gym sa mundo. Pero kung hindi ka magwo-workout, hindi magbabago ang katawan. Ganun din, pwede mong pinakamagandang altar. Pero kung hindi ka magdasal, hindi magbabago ang kaluluwa. Kaya bibigyan kita ng simpleng daily prayer routine sa altar. Hindi rigid rule, suggestion lang. I-adapt mo sa oras at realidad mo. Pero ang mahalaga ay gumawa ng routine. Unang yugto, pagdating. Kapag dumating ka sa altar, gawin ang sign of the cross ng dahan-dahan, may reverensya. Basbasan ang sarili ng tubig bendita kung meron. Sindihan ng kandila. Lumuhod o umupo, ano ang komportable. Huminga ng malalim 3 beses, pahinga ang katawan at tahimikan ang isip. Tumingin sa krusipiko at alalahanin na nasa presensya ka ni Kristo na namatay at nabuhay para sa iyo. Tumingin sa imahe ni Padre Pio at humingi na mag-intercede siya. Tulungan ka sa sandaling ito ng dasal. Pangalawang yugto, pasasalamat. Bago humingi ng anumang bagay, magpasalamat muna. Magpasalamat sa nakaraang araw o sa darating na araw. Magpasalamat sa mabubuting bagay na meron ka at minsan nakakalimutan mong pahalagahan. Kalusugan, pamilya, bahay, pagkain, trabaho, kaibigan. Magpasalamat kahit sa mga hirap dahil nagtuturo sila, nagpapatibay, naglapit sa Diyos. Sabi ni Padre Pio na ang pasasalamat ay pinakamataas na anyo ng dasal. Kapag nagpapasalamat ka, kinikilala mo na lahat ay grasya galing sa Diyos. Hindi mo deserving pero binibigay pa rin. Binabago ng pasasalamat ang puso. Inilalabas ka sa reklamo at inilalagay sa pagkilala. At kapag nagpapasalamat ka, mas bukas ka para tumanggap ng higit na grasya. Pangatlong yugto, ang salita. Buksan ang Biblia sa anumang talata o sundan ang scheduled reading. Ano ang gusto mo? Basahin ng dahan-dahan, nguminga ng bawat salita. Hindi kailangang marami. Minsan 3 verse ay sapat. Ang mahalaga ay papasukin ng salita ang puso. Pagkatapos basahin, manahimik ng ilang minuto, medita sa nabasa. Tanungin ang Diyos, ano ang gusto mong ipahayag sa akin dito? Paano ito na-apply sa buhay ko ngayon? Hayaan ng Espiritu Santo na magsalita sa katahimikan. Ang pinakamagandang sagot ay hindi audible na salita. Dumating bilang intuition, kapayapaan, biglang clarity, kumbiksyon na galing sa kalaliman ng kaluluwa. Pang-4 na yugto, intercession. Ngayon ang oras ng paghiling, pero huwag para sa sarili mo lang. Hilingin rin para sa iba, para sa pamilya mo, kaibigan. May sakit, naghihirap, malayo sa Diyos, pinakakailangan. Oras-oras na nag-i-intercede si Padre Pio para sa iba. Dala-dala niya sa puso ang bawat intensyon na ibinigay sa kanya. Pwede mo rin, kunin ang notebook ng mga intensyon at basahin isa-isa, ialay ang bawat tao, bawat sitwasyon sa Diyos sa pamamagitan ng intersesyon ni Padre Pio at humingi rin para sa sarili mo syempre. Hingin ang kailangan mo, hingin ng may tiwala, pananampalataya, katiyakan na naririnig ka ng Diyos. Pero hingin rin ang karunungan para tanggapin ang sagot ng Diyos.
kahit hindi yung gusto mo. Dahil minsan, ang Diyos ay nagsasabi ng hindi o maghintay at yun din ay sagot. Yun din ay pag-ibig. Panglimang yugto, ang rosaryo. Kung may oras, dasalan man lang ang isang mystery ng rosaryo. Kung higit na oras, ang 5. Ang rosaryo ay meditasyon sa buhay ni Kristo at Maria. Pumasok sa mga misteryo ng kaligtasan. Hayaan ng ulit ng Ave Maria na pakalmahin ng magulong isip at buksan ng puso sa kontemplasyon. Sabi ni Padre Pio na bawat Ave Maria ay parang rosas na inaalay mo kay Maria. Isipin ang buket ng 50 rosas na ibinibigay sa kamay ng ina ng Diyos. Yon ang ginagawa mo sa buong rosaryo. At si Maria na ina ay natutuwa sa simpleng regalo na ito at dinala ang bawat intensyon mo sa anak niya. Pang-6 na yugto, konsagrasyon. Tapusin ang dasal sa pagka-consecrate ng araw sa Diyos. Sabihin, Panginoon, sa iyo ang araw na ito. Lahat ng gagawin ko ngayon para sa iyo at alay sa iyo. Tulungan mo akong maging mapaligaya sa iyo sa bawat kilos, salita, iniisip. At kung magkakamali ako, itayo mo ulit ako dahil naniniwala ako sa iyong awa. Pagkatapos, humingi ng basbas ni Padre Pio. Sabihin, Padre Pio, basbasan mo ang pamilya ko, ang bahay ko, ang trabaho ko, ang mga hakbang ko. Mag-intercede ka para sa akin sa Diyos. Tulungan mo akong maging banal, gaya ng pagiging banal mo. Gawin ang final na sign of the cross at pumunta sa araw mo. Pero iba ka na, mas magaan, mas malakas, mas may tiwala dahil nagsimula ka ng araw sa tamang lugar sa mga bisig ng Diyos. Ang buong routine na ito ay maaaring 15 hanggang 30 minuto, depende sa kung gaano ka magtatagal sa bawat parte. Pero kung wala kang ganung oras, okay lang. Gawin ang shortened version. Ang mahalaga ay ang consistency, hindi ang tagal. Mas mabuti 10 minutong araw-araw kaysa 1 oras, 1 beses sa linggo. Ang espiritual na buhay ay binubuo sa maliit na daily na kilos, hindi sa malaking occasional. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang mga minutong dasal sa altar ay naging pinakamahalagang parte ng araw mo. Mawawala ka kapag hindi mo nagawa. Magigising ka na iniisip na ang sandali ng pagkikita sa Diyos. Uuwi ka sa bahay pagod mula sa trabaho at diretso sa altar dahil dun mo nahahanap ang tunay na pahinga. Ang altar ay magiging iyong refuge, safe harbor, oasis sa gitna ng disyerto ng buhay. At dito kailangan kong magsalita ng fundamental na bagay na nakakalimutan ng marami. Isama ang buong pamilya. Kung mag-isa ka lang, okay, personal na espasyo ng dasal ang altar. Pero kung may pamilya ka, asawa, anak, kailangang maging family space din ang altar. Dahil ang family prayer ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay. Sinabi ni Jesucristo, kung saan 2 o 3 ang nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa gitna nila. Kapag nagdadasal ng magkasama ang pamilya, nagiging espesyal na present si Kristo. At ang mga anak na lumaki na nakikitang nagdadasal ang mga magulang sa altar, nakaluhod, vulnerable, tapat sa dasal, natututo sila ng tunay na pananampalataya. Hindi yung salita lang, kundi living testimony. Natututo silang hindi teorya ang Diyos, kundi relasyon. Natututo silang hindi boring na obligasyon ang dasal, kundi pangangailangan ng kaluluwa. Natututo silang ang pamilyang nagdadasal, nang nagkakaisa ay mananatiling nagkakaisa dahil nakatayo sa mas malaking bagay kaysa blood ties, nakatayo sa Diyos. Kaya gumawa ng habit na ito sa bahay mo. Manlang 1 beses sa linggo, tipunin ang buong pamilya sa altar. Pwedeng linggo ng umaga, biyernes ng gabi, piliin ang araw na pinakakaya ng lahat at magdasal ng magkasama. Hayaan ang bawat isa na magsalita, humingi, magpasalamat. Hayaan ang mga anak na sumali. Hayaan silang magsinda ng kandila ng maingat. Hayaan silang hawakan ng rosaryo. Hayaan silang basahin ng isang verse sa Biblia. Gumagawa ito ng espiritual na alaala na tatagal magpakailanman. Kapag lumaki ang mga anak na ito at lumayo sa bahay, madadala nila ang alaala ng altar na yon ng mga family prayer ng sagradong sandali kung saan nagkakatipon ang lahat sa presensya ng Diyos. At kapag gumawa sila ng sariling bahay, magtatayo sila ng sariling altar. At lalipat ang pananampalataya sa henerasyon, hindi bilang patay na tradisyon,
relihiyon, kundi bilang buhay na apoy na hindi namamatay. Naintindihan ni Padre Pio ito ng malalim. Palagi niyang sinasabi na ang pamilya ay unang simbahan, na ang mga magulang ay unang pari, na ang bahay ay unang templo. Nakikita niya ang kahalagahan ng pagtanim ng pananampalataya sa loob ng tahanan bago pa man pumunta sa simbahang bato. Dahil kung hindi buhay ang pananampalataya sa bahay, hindi siya mabubuhay kahit saan. Pwede kang pumunta sa misa tuwing linggo, sumali sa prayer groups, sa pastoral. Pero kung sa bahay, hindi ka nananalangin. Kung sa bahay walang espasyo ang Diyos, may mali. Dapat magsimula ang pananampalataya sa bahay. Dapat unang nabuhay sa maliit na sandali ng araw-araw. Sa bahay mo napapatunayan kung tunay ba ang pananampalataya o fasad lang. Sa bahay napapatunayan kung tunay mong minamahal ang Diyos o pretense lang sa harap ng iba. Walang makakapagkunwari sa bahay. Sa bahay ikaw ang tunay na ikaw at pinipilit ka ng altar domestiko na maging tunay. Dahil hindi mo kayang lumuhod araw-araw sa harap ng Diyos at nananatiling sa kasinungalingan. Babaunin mo o iiwan mo ang altar, walang gitna. At ito ay nagdadala sa isa pang mahalagang punto, ang altar bilang instrumento ng personal na conversion. Maraming nagtatayo ng altar na iniisip lang ang external benefits, proteksyon sa pamilya, naabot na grasya, natugon na healing. At lahat ito ay totoo, nangyayari ito. Pero ang pinakamalaking benefit ng altar ay internal, ang transformasyon na nangyayari sa iyo. Dahil kapag sinasanay mo ang presensya ng Diyos araw-araw, kapag nalalantad ka sa liwanag ng Ebanghelyo araw-araw, kapag lumuluhod ka at kinikilala ang iyong kaliitan araw-araw, nagbabago ka. Hindi ka na makakapagparamdam ng pareho. Gumagana ang grasya sa iyo, hinuhubog ka, sinisira ang matitigas na parte ng puso, pinagagamot ang sugat, pinapatibay ang mahihina. Slow process ito, gradual, minsan masakit, pero tunay. At darating ang araw na titingnan mo ang nakaraan at mapapansin na hindi ka na ang dating tao nang itayo mo ang altar. Mas patient ka, mas generous, mas humble, mas banal, at hindi ito yung achievement mo. Gawa ito ng Diyos sa iyo. Resulta ng paglikha mo ng espasyo kung saan malaya ang Diyos na magtrabaho. Oras-oras na gumugon si Padre Pio sa harap ng Santissimo Sacramento sa Eucharistiko Adoration. At sinabi niya na doon, sa real presence ni Jesucristo sa Eucharistia, hinuhubog siya. Sinabi niya na kinukuha siya ni Jesucristo na parang barro sa kamay ng Tyler at hinuhubog. Wala kang Eucharistia sa altar domestiko mo, imposibleng iyon at sacrilege pa. Ang Eucharistia ay nasa simbahan lamang, konsagrado ng pari. Pero may presensya ng Diyos ka sa ibang paraan, sa pamamagitan ng dasal, salita, sakramentales. At ang presensyang ito ay nagbabago rin sa iyo, naghuhubog rin, nagpapabanal rin. Kung papayagan mo, kung bubuksan mo, kung ialay mo. Ang pinakamalaking pagkakamali ay akalain na kaya mong maging banal mag-isa sa sariling pagsisikap, sa willpower. Hindi ganun gumagana. Ang kabanalan ay regalo ng Diyos, grasya ng Diyos. Cooperation lang ang kailangan natin at nakikipagtulungan tayo sa paglikha ng kondisyon para gumana ang grasya. Ang altar ay isa sa mga kondisyong iyon, isa sa mga kanal kung saan mas madaling dumadaloy ang grasya. At dito kailangan kong pag-usapan ang sensitibong pero mahalagang issue. Ano ang gagawin kapag mukhang hindi gumagana? Dahil hindi palaging immediate ang results. Hindi palaging nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi palaging naririnig ang dasal. May araw na pupunta ka sa altar at parang kausap mo ang hangin. May araw na mananalangin ka at wala kang ramdam. May araw na humihingi ka at parang hindi nakikinig ang Diyos. At sa mga araw na iyon, ang tukso ay sumuko. Akalain, wala nangyayari, hindi gumagana, ilusyon lahat. Pero sa mga araw na iyon mismo, kailangan mong magpatuloy. Dahil ang pananampalataya ay hindi base sa feelings, base sa tiwala. Tiwala na naroon ang Diyos kahit hindi mo ramdam. Tiwala na naririnig ka niya kahit mukhang hindi. Tiwala na sasagot siya kahit magtagal ang sagot. Dumaan si Padre Pio sa matitinding spiritual dryness. Panahon na ramdam niyang iniwan siya ng Diyos, na hindi umuakyat ang dasal niya, na mag-isa siya sa dilim. At sobrang hirap niya rito, pero hindi siya tumigil sa dasal. Patuloy na pumupunta sa chapel, lumuluhod, nananalangin kahit wala siyang ramdam.
At pagkatapos, kapag bumalik ang consolation, kapag naramdaman ulit ang presensya ng Diyos, naintindihan niya na kinakailangan ng panahon ng dilim na iyon. Paglilinis iyon, patunay ng kanyang katapatan. Naroon ang Diyos palagi kahit hindi niya naramdaman. Kaya kapag dumaan ka rito at dadaan ka dahil lahat ng seryosong espiritual ay dumadaan, huwag kang sumuko. Magpatuloy. Pumunta sa altar araw-araw kahit walang gana. Manalangin kahit parang mag-isa ka. Sindihan ng kandila kahit walang nakikitang resulta. Dahil ang pananampalataya ay hindi tungkol sa ramdam, tungkol sa tiwala. At napapatunayan ang tiwala kapag walang visible na ebidensya. May magandang kwento ng isang desert monk na naglalarawan nito ng perpekto. May batang pumunta sa matandang munghe at sinabi, "Tatay, nananalangin ako araw-araw, pero hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos. Ano ang gagawin ko?" Kinuha ng matanda ang isang mangkok, pinuno ng tubig, hinhalo-halo hanggang maging madumi sa baro sa ilalim at sinabi, "Tingnan mo ang tubig." Tiningnan ng bata at sinabi, "Madumi lahat, hindi makita ang anuman." Sinabi ng matanda, "Maghintay." Nanahimik sila roon at nang paunti-unti, sobrang dahan-dahan, bumagsak ang baro sa ilalim. Lumilinaw ang tubig at pagkatapos ng ilang sandali, crystal clear na ang tubig. Sinabi ng matanda, ganito ang dasal, "Sa una mukhang lahat magulo, hindi makita ang Diyos. Pero kung magpatuloy ka, kung magpe-persist ka sa katahimikan, magsisettle ang mga bagay. At sa tamang oras, makikita mo, maiintindihan mo." Ang problema ay gusto natin ng instant result. Gusto nating manalangin ngayon at maging banal bukas. Hingin ngayon at matanggap bukas. Pero gumagana ang Diyos sa ibang oras. Gumagana siya sa oras ng walang hanggan, hindi sa oras ng human anxiety. At ang nagtiwala ay naghihintay. Ang nagmamahal ay may pasensya. Kaya kung itatayo mo ang altar ni Padre Pio at walang himala sa unang linggo, magpatuloy. Kung mananalangin ka ng isang buwan at mukhang walang nagbago, magpatuloy. Kung hihingi ka ng grasya at magtagal ng taon ang sagot, magpatuloy. Dahil ang pinakamalaking himala ay hindi yung sa labas. Ang pinakamalaking himala ay yung sa loob mo. Ang tahimik na transformasyon na gumagawa sa iyo ng mas mabuting tao, mas banal, mas katulad ni Kristo. At hindi ito overnight. Buong buhay na proseso ito. Ang altar ay kasama sa process na iyon. Saksi sa paglalakbay mo. Record ng katapatan mo. Ngayon gusto kong magsalita ng isang bagay na maaabot sa puso ng naghihirap. Dahil alam ko na maraming nanonood ng video na ito ang nahihirapan. May daladalang bigat na sobrang bigat. Pwedeng sakit, pwedeng kawalan ng trabaho, pwedeng kalungkutan, pwedeng pagdadalamhati, pwedeng anak na lumayo, pwedeng sirang kasal, pwedeng depresyon, pwedeng yung sakit na walang pangalan, pero sobrang sakit na minsan gumigising ka at iniisip, hindi ko na kaya pang harapin ang isa pang araw. Kung ikaw ito, gusto ko mong sabihin, magtayo ng altar. Kahit walang lakas, kahit walang pananampalataya, kahit akalain na wala nangyayari, magtayo. Dahil ang altar ay hindi para sa matatag. Ang altar ay para sa mga nasira. Ang altar ay hindi para sa may lahat ng solusyon. Ang altar ay para sa desperado. Hindi si Padre Pio ang umaakit ng matagumpay na tao na magpapasalamat lang. Umaakit siya ng mga sugatan na nangangailangan ng pagaling. May sakit na nangangailangan ng ginhawa. Naliligaw na nangangailangan ng direksyon. At hindi niya kailanman tinaboy ang sinuman. Tinatanggap niya. Umiiyak kasama ang umiiyak. Dinala ang sakit ng iba na parang kanya at patuloy siya rito hanggang ngayon mula sa langit. Kapag nagtatayo ka ng altar ni Padre Pio, sa gitna ng iyong sakit sinasabi mo, hindi ko na kaya mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong pumasok ang mas matatag kaysa sa akin sa labang ito. At pumasok si Padre Pio. Hindi niya inaalis ang lahat agad. Hindi niya inaalis ang sakit sa isang iglap. Pero nananatili siya sa tabi mo. Nag-i-intercede pa
para sa iyo. Hinihiling sa Diyos na bigyan ka ng lakas para harapin ang isa pang araw at sa susunod na araw, isa pa at isa pa hanggang titingnan mo ang nakaraan at mapapansin na nakaligtas ka, na nakatawid ka sa lambak ng anino ng kamatayan at lumabas na buhay sa kabila. At dahil hindi ka nag-iisa, may humahawak sa kamay mo, may nagdadasal kay Padre Pio para sa iyo sa harap ng trono ng Diyos. May mahal na birhen na sumasakot sa iyo ng kanyang mantle. May Hesu Kristo na nagdadala sa iyo sa mga bisig kapag hindi mo na kaya maglakad. At ang altar ay ang lugar kung saan nangyari lahat ito. Ang altar ay ang punto ng pagkikita ng iyong desperasyon at awa ng Diyos. Kilala ko ang daming na-save ng altar, mga taong halos magpakamatay na at nakahanap ng dahilan para mabuhay ng simula ng dasal sa altar. Mga sinisira ng bisyo at nakahanap ng lakas para makawala ng itayo ang altar sa bahay. Mga nawala ng anak at akalang hindi na ulit matatawa pero bumalik ang pag-asa, kapayapaan, katiyakan na makikita ulit ang anak sa langit dahil sa altar. Hindi inuundo ng altar ang nangyari. Hindi binubuhay ang patay. Hindi agad nagagamot ang adik. Hindi inilalutas ang financial problem sa economic miracle. Pero binibigay ng altar ang pinakamahalaga, ang presensya ng Diyos. At kapag may presensya ng Diyos ka, may lahat ka. Dahil ang Diyos ay ginhawa ng umiiyak. Ang Diyos ay lakas ng mahina. Ang Diyos ay pag-asa ng desperado. Ang Diyos ay buhay ng namamatay. At ang altar ay ang lugar kung saan nakakakonekta ka sa Diyos na minamahal ka ng sobrang lalim na hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya sa iyo na naghihirap, ulitin ko, magtayo ng altar. Kahit maliit na imahe sa shelf, kahit krusipiko sa side table, kahit kandila lang na sinindihan tuwing gabi bago matulog, hindi mahalaga kung paano ka magsisimula. Mahalaga na magsimula ka. At kapag dumating ka sa sulok na iyon at lumuhod, kahit hindi mo alam ang sasabihin, kahit walang salita, umiyak lang. Umiyak sa presensya ng Diyos. Hayaan ang luha na tumulo. Dahil binubulong ng Diyos ang bawat luha, sabi sa Biblia. Iniimbak ng Diyos ang ating mga luha sa isang bote na parang mahalagang kayamanan. Hindi niya sinasayang kahit isang patak ng ating hirap. May layunin ang lahat, babaguhin ang lahat, matutubos ang lahat. Hindi ba ka ngayon? Hindi ba ka sa paraang iniisip mo, pero mangyayari? Dahil tapat ang Diyos at ang naghihintay sa Kanya ay hindi mapapahiya. At dito gusto ko ring ikwento ang huling kwento, siguro ang pinakamaganda sa lahat. Nangyari ito kamakailan lang, simula ng 2024 sa isang lungsod sa Northeast. Hindi ko bibigay ang maraming detalye para protektahan ang privacy ng pamilya, pero tunay ang kwento at ikinuwento sa akin ng isang malapit na tao. May matandang babae na si Donna Ana, 70 taong gulang, byuda, nag-iisa. May 3 anak siya, lahat kasal, lahat malayo. Nakikita niya ang mga anak mga 2 beses sa taon sa Pasko. Ang natitira ay kalungkutan. Mahina ang kalusugan ni Donna Ana, laging sa doktor at gamot. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang katawan, ang kalungkutan. Gumigising araw-araw ng walang kausap, nagluluto at kumakain mag-isa, natutulog mag-isa, nagkakasakit mag-isa. Sinubukan niyang punan ng kawalan ng TV, teleserye, variety shows. Pero hindi epektibo, nanatili ang kawalan. Isang araw, kumatok ang kapitbahay na si Donna Fatima at inanyayahan sa misa. Hindi si Donna Ana madalas sa misa, pero dahil wala namang gagawin, sumama siya. Pumunta siya, maliit na chapel sa barangay ang misa, kaunti lang ang tao. Pero may iba roon, bata ang pari, may sigasig sa pagsasalita, parang talagang naniniwala. Sa dulo ng misa, inanyayahan ng pari ang mga tao sa prayer group tuwing Huwebes sa chapel. Naisip ni Donna Ana, bakit hindi? Baka paraan ito para makalabas ng bahay, makilala ang tao. Pumunta siya sa unang Huwebes. Mga 15 tao, karamihan matatanda gaya niya. Nagdasal ng rosaryo, nagbasa sa Biblia, nagkantahan. Sa dulo, nag-alok si Donna Fatima na matagal ng miyembro na tutulungan ang gustong magtayo ng altar sa bahay. Ipinaliwanag na
simple, halos libre, nagbabago ng buhay, nag-interest si Donna Ana. Sa sumunod na Sabado, pumunta si Donna Fatima sa bahay ni Donna Ana na may daladalang bag. Sa loob ay maliit na imahe ni Padre Pio na binili niya. Puting mantilya na may dantik, 2 kandila, rosaryo, krusipiko. Pinili nila ang sulok sa kwarto ni Donna Ana, linisin ang shelf na puno ng lumang gamit at nagtanod ng altar. Tinuruan ni Donna Fatima si Donna Ana ng dasal. Tinuruan ng Amang Hesukristo ng dahan-dahan, Ave Maria ng dahan-dahan, Salve Regina. Alam ni Donna Ana ang mga dasal noong bata pa siya, pero nakalimutan. Bumalik ng paunti-unti, gaya ng lumang kanta na akala mong nakalimutan, pero nakatago sa malalim na memorya. Pagkatapos magtayo ng altar at unang dasal, naramdaman ni Donna Ana ang kakaibang init sa dibdib, emosyon na hindi niya maipaliwanag. Yakap ni Donna Fatima siya at sinabi, hindi ka na mag-iisa ngayon, naninirahan dito ang Diyos kasama mo at si Padre Pio rin. May kasama ka na, Donna Ana. Hindi ka na magiging tunay na mag-isa. At eksakto iyon ang nangyari. Nagsimulang gumising si Donna Ana alas 6 araw-araw. Sindihan ang kandila sa altar at kausapin si Padre Pio. Lahat inikukwento. Ang pagdadalamhati sa mga anak. Ang takot na mamatay mag-isa, ang mga pisikal na sakit at kaluluwang sakit. At doon, sa maliit na sulok, nakahanap si Donna Ana ng kasama na hinahanap. Hindi pisikal na kasama, pero tunay. Ang presensya ng Diyos na pumupuno sa kawalan. Si Padre Pio na nakikinig ng walang hanggang pasensya. Si mahal na birhen na nag-aaliw bilang ina. Nawala ang kalungkutan ni Donna Ana. Bakante pa rin sa tao ang bahay, pero puno ng sagradong presensya. At nagbago ang lahat. Nagsimulang ngumiti ulit, kantahan ulit. Magkaroon ulit ng tuwa sa buhay. Napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. Nagsimulang magtanong kung ano ang nangyari. Ikinukwento ni Donna Ana ang altar, si Padre Pio ang dasal. At nagsimulang magtayo rin ng altar ang maraming kapitbahay. Naging parang movement. At ang pinakamaganda, napansin ng mga anak ni Donna Ana ang pagbabago. Nang bumisita sa Pasko, nakita nila ang ibang ina, mas magaan, mas masaya, mas mapayapa. At nang makita ang altar sa kwarto, naantig sila. Sinabi ng panganay na anak, Nanay, iniwan ka namin. Iniwan ka naming mag-isa, patawarin mo kami. Yakap ni Donna Ana ang anak at sinabi, Anak, hindi na ako mag-isa. May Diyos ako, may Padre Pio ako, may mahal na birhen ako. At ngayon may inyo na rin ulit ako dahil bumalik kayo. Iba ang Paskong iyon sa lahat. Tunay na nagkita ulit ang pamilya at lahat ay nagsimula sa maliit na altar na itinayo ng 15 taong babaeng sobrang mag-isa. Kinikilig ako sa kwentong ito tuwing naaalala dahil ipinapakita nito na ang altar ay hindi para sa espesyal na tao, para sa ordinaryo, sa naghihirap, sa nangangailangan, sa humahanap. At kapag hinanap mo ng tapat ang puso, makikita mo. Nangako si Hesukristo rito. Sinabi niya, hanapin at makikita, humingi at matatanggap, kumatok at bubuksan. Ang altar ay konkretong paraan ng paghahanap, ang pisikal na lugar kung saan kumatok ka araw-araw sa pinto ng langit. At sumasagot ang langit, hindi palaging sa paraang inaasahan mo, hindi palaging sa oras na gusto mo, pero laging sumasagot dahil Ama ang Diyos. At hindi iniiwan ng Ama ang anak, hindi iniiwan ng Ama ang anak na umiiyak mag-isa. Dumating ang Ama, yumakap ang Ama, aaliw ang Ama, nag-alaga ang Ama. At minsan, gumagamit ang Diyos ng simpleng instrumento para gawin ito. Gumagamit ng imahe ni Padre Pio, 2 kandila, rosaryo, sulok ng bahay na naging santuaryo. Dahil hindi kailangan ng Diyos ng malalaking bagay para sa malalaking himala. Kailangan niya ng bukas na puso, pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa. Mga taong nagsasabi, narito ako, Panginoon. Gawin mo ako kung ano ang gusto mo. Gamitin mo ang bahay ko. Gamitin mo ang buhay ko. Iaalay ko. At kapag ginawa mo ito, kapag nagtatayo ka ng altar at tunay na nagtalaga, nagbabago ang buhay. Hindi baka sa paraang iniisip mo. Maaaring manatili ang external problems. Maaaring kailangan mo pa ring magtrabaho ng husto, magbayad ng bills, humarap sa mahihirap na tao, harapin ang daily battles, pero ikaw ang nagbabago sa loob.
sa lugar na talagang mahalaga. Mas matatag ka, mas may pasensya, mas may tiwala, mas nakaugat dahil may foundation kang hindi natitinag. May ugat kang malalim. May refuge kang pupuntahan kapag dumating ang bagyo, at laging dumating ang bagyo. Hindi ini-spar ng buhay ang sinuman, pero ang may altar sa bahay na sinasanay ang presensya ng Diyos sa araw-araw, harapin ang bagyo ng iba. Hindi sa desperasyon, kundi sa pag-asa. Hindi sa galit, kundi sa tiwala. Hindi mag-isa, kundi may kasama. Intensong na buhay ito ni Padre Pio. Ang buhay niya ay patuloy na bagyo. Mula bata ay may sakit siya. Mahina, laging nagdurusa. Nang pumasok sa kumbento, hindi gumanda. Nagdurusa siya ng malalakas na espiritual na atake, nakakakita ng masakit na visions, hindi makatulog ng gabing-gabi dahil sa pag-atake ng kaaway. Pagkatapos ang stigmata, mga sugat sa kamay, paa, tagiliran, na kopya ng mga sugat ni Kristo at nagdudulot ng hindi matapos-taposing sakit. 50 taon na dumudugo, 50 taon na pisikal na sakit na hindi kayang tiisin. At sa lahat ng ito, ang hindi pagkakaunawaan. Mga sariling kapatid sa habit ay nagdududa sa kanya. Inimbestigahan siya ng Vatican, binawasan ng public mass, tinrato ng may pagdududa. Isipin ang sakit ng pagiging santo pero tratuhin bilang suspect. Sakit ng paggawa ng kalooban ng Diyos pero akusahan ng kalooban ng kaaway. Pero hindi kailanman nagalit si Padre Pio, hindi tumigil sa dasal, hindi iniwan ang altar, nanatiling tapat, manatiling masunurin, manatiling nagmamahal. At sa huli, lumitaw ang katotohanan. Binigyan siya ng Diyos ng justification, kinilala ng mundo ang kanyang kabanalan. Mga milyon-milyong tao ang naantig ng buhay niya. At ngayon, dekada pagkatapos ng kanyang pisikal na kamatayan, si Padre Pio ay isa pa rin sa pinakamahal, pinaka-invoke, pinakamakapangyariang santo ng simbahan. At alam mo kung bakit? Dahil tunay siya, hindi siya show santo, paper saint, perpekto, at hindi hawak-hawak. Tao siya, naghihirap siya, may matigas na temperamento, minsan nagagalit, minsan matigas ang salita. Pero tunay na nagmamahal siya, tunay na nagbibigay siya, tunay na nabubuhay ng pananampalataya. At nakikilala ng tao ang tunay kapag nakita. Nakaka-relate ang tao sa tunay. Kaya umaakit pa rin si Padre Pio ng daming tao hanggang ngayon. Dahil ipinapakita niyang ang kabanalan ay hindi kawalan ng laban. Kabanalan ay katapatan sa laban. Kabanalan ay hindi bumagsak. Kabanalan ay laging tumindig pagbagsak. Kabanalan ay hindi pagiging perpekto. Kabanalan ay pagpayag na hubugin ka ng Diyos sa buong buhay ng may pasensya, pag-ibig, awa. At kapag inilagay mo ang imahe ni Padre Pio sa altar mo, sinasabi mo, gusto ko rin ito, gusto kong maging banal gaya ng kanya. Hindi sa parehong paraan, dahil bawat isa ay may sariling landas, pero sa parehong katapatan, sa parehong pagtalaga, sa parehong tiwala sa Diyos. At mula sa langit, tinitingnan ka ni Padre Pio at ngumingiti. Kinikilala niya ang tapat na pagnanais ng puso mo at naging kasama siya sa paglalakbay mo. Ang kuya na naglakad na ng landas at ngayon nagpapakita ng daan. Ang kaibigan na humihila sa iyo pataas kapag bumabagsak. Ang intersesor na dala ang mga dasal mo sa trono ng Diyos gamit ang sariling kamay na may stigmata. Ngayon gusto kong mag-pause at direktang kausapin ka na nanonood. Alam ko na mahaba ang video na ito. Alam ko na sa internet ngayon sanay tayong quick content, maliit na piraso, laging lumilipat sa susunod. Pero kung nakarating ka hanggang dito, sa point na ito ng video, dahil may naaantig sa'yo, dahil gumagana ang Espiritu Santo sa puso mo. At may hiling ako, huwag mong palampasin ang sandaling ito ng walang desisyon. Huwag mong hayaang pumasok sa isang tenga ang mensahe at lumabas sa isa pa. Dahil nagsasalita ang Diyos sa iyo ngayon. Sa simpleng salitang ito, sa tunay na kwento, sa sinaunang katotohanang tinutulungan ng simbahan sa 2,000 taon. At kapag nagsalita ang Diyos, kailangang sumagot tayo. Ang pinakamasama ay marinig ang boses ng Diyos at magkunwaring hindi narinig. Dahil sa susunod, bababa ang boses. At sa susunod pa, mas baba pa. Hanggang hindi na tayo makarinig ng anuman.
at magiging mga taong may tenga pero hindi nakikinig, may mata pero hindi nakakita, may puso pero hindi nararamdaman. Huwag hayaan na mangyari ito sa iyo. Kung wala ka pang altar sa bahay, magdesisyon ngayon na magtatayo ka. Hindi kailangang ngayon din, hindi itong linggo, pero magdesisyon, gawing priority. At kapag nagawa mo, bumalik ka rito sa comments at ikwento mo. Ikwento kung paano. Ano ang naramdaman kung may nagbago? Dahil kailangan nating magbahagi ng testimonyo, kailangan nating mag-build up ng isa't isa, kailangan nating gumawa ng chain ng pananampalataya kung saan bawat isa ay nagpapatibay ng isa pa, at kung may altar ka na, inaanyayahan kitang i-renew ang commitment. Minsan maganda ang simula, pero sa paglipas ng oras, bumaba ang effort, nagkakalikabok ang altar. Hindi na sinusindihan ng kandila, bihirang dasal. Kung ikaw ito, huwag mong sisihin ang sarili, huwag mong pahirapan ang sarili. Simulan ulit. Ngayon, agad. Pumunta roon, linisin ang altar, sindihan ang kandila, lumuhod at sabihin kay Padre Pio, patawarin mo ang kawalan ko. Bumalik na ako at magpapatuloy na ako at tatanggapin ka niya ng bukas ang mga bisig, walang hatol, walang singil, puro pag-ibig. At isa pa, kung nagdudulot ng pagbabago ang video na ito sa buhay mo, pwede kang maging dahilan ng pagbabago sa iba rin. I-share ang video, isend sa kaibigang kailangang marinig ito, isend sa kamag-anak na nahihirapan, sa family group, church group, social media, dahil maraming naliligaw diyan, walang direksyon, desperado, na kailangang malaman na may daan, may pag-asa, may santo na si Padre Pio na pwede magbago ng kwento nila. Pwede kang maging instrumento ng Diyos para ipahayag ang mensaheng ito. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ngayon. I-click ang pulang button sa ibaba, i-activate ang bell para makatanggap ng notif tuwing may bagong video. Dahil magpapatuloy tayo sa content tungkol kay Padre Pio, mga santo, katolikong pananampalataya, malalim na espiritualidad na nagbabago ng buhay. Gusto nating bumuo ng komunidad ng mga seryosong sa Diyos, mga hindi satisfied sa tibag na pananampalataya, superficial appearance lang. Mga gustong sumisid ng malalim, makilala ang Diyos ng tunay, maging banal ng tunay, at kaya natin ito ng sama-sama. Sumama ka, maging parte ng pamilyang ito. Sumali sa comments, mag-interact, ikwento ang kwento mo, humingi ng dasal, mag-alay ng dasal. Sama-sama tayong lalakad sa daang patungo sa langit. Ngayon babalik na tayo sa sentral na tema at lalagong lalo dahil may dimensyon pa ng altar domestiko na hindi pa natin na-explore ng buo. Ang dimensyon ng espiritual na proteksyon. Nagsalita na tayo ng dasal, personal transformation, naabot na grasya, pero may higit pa, pinoprotektahan ng altar. At pinoprotektahan ng tunay, konkreto, epektibo, hindi ito pamahiin, hindi ito walang basehang takot. Ito ay pagkilala na may patuloy na espiritual na laban kahit hindi natin nakikita ng pisikal na mata. Sinulat ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Efeso, hindi ang laban natin ay laban sa tao, kundi sa mga kapangyarihan at autoridad, sa mga namumuno sa mundong ito ng dilim, sa mga espiritual na puwersa ng kasamaang sa celestial regions. Ito ang espiritual na realidad na ini-ignore ng maraming modernong tao. Nabubuhay tayo sa kultura na nagi-deny ng supernatural. Binabawasan lahat sa psychology, brain chemistry, explainable natural phenomena. May lugar naman ang lahat ng iyon, syempre. Mahalaga ang science, mahalaga ang medicine, mahalaga ang psychology, pero may dimensyon na hindi maabot ng science. May espiritual, may hindi nakikita. May laban ng mabuti at masama na nangyayari palagi sa lahat ng lugar, loob at labas ng bawat tao. At sa labang ito, hindi tayo neutral. Teritoryo tayong pinaglalabanan. Bawat human soul ay battlefield. Gusto ng mabuti na dalhin ka sa Diyos. Gusto ng masama na layuan ka sa Diyos. At parehong lumalaban para sa atensyon mo, sa kalooban mo, sa kaluluwa mo. Dramatic ba itong pagkakasabi? Exaggeration ba? Pero ito ang itinuro palagi ng simbahan. Palagi sinabi ni Hesukristo tungkol dito. Itinataboy niya ang masasamang espiritu. Pinagagamot niya ang possession. Binabalaan tungkol sa aksyon ng kaaway na pumaparito para magnakaw, pumatay, magwala. Seryoso ang mga santo rito, lalo na si Padre Pio. May direktang
visible, audible na karanasan siya sa espiritual na mundo. Nakikita niya ang mga anghel, nakikita rin niya ang kaaway sa masakit na anyo na nakakatakot. Nagdurusa siya ng pisikal na atake, gumigising na may marka sa katawan, pasa, sugat. Sinasabi niyang hindi laruan ang espiritual na laban. Tunay, matalino, malupit ang kaaway, pero sinasabi rin niyang garantisado na ang tagumpay. Nanalo si Kristo, nanalo ang krus, at ang nasa tabi ni Kristo ay walang dapat katakutan. At dito pumasok ang altar. Isa ang altar sa pinakamahalagang tool ng espiritual na proteksyon. Kapag consecrate mo ang espasyo ng bahay mo sa Diyos, kapag naglagay ka ng binasbasang sakramentalis doon, kapag nananalangin ka roon araw-araw, gumagawa ka ng espiritual na kuta. Nagmamarka ka ng teritoryo. Sinasabi mo, sa Diyos ang bahay na ito. Dito hindi pumasok ang masama. Dito nanalo ang liwanag laban sa dilim. At gumagana ito. Ang mga exorcist priest na direktang humaharap sa possession at oppression cases, lahat ay nagre-rekomenda na magkaroon ng altar ang pamilya sa bahay, regular na house blessing, gumamit ng tubig bendita, maglagay ng krusipiko sa mga pinto, panatilihin ang aktibong sacramental life. Bakit? Dahil nakikita nila sa practice ang nangyayari kapag wala ito. Nakikita nila ang mga bahay kung saan nakapasok ang masama dahil walang proteksyon. At nakikita rin nila ang mga protektadong bahay kung saan sinusubukan ng masama na pumasok pero hindi makakapasok dahil may spiritual na barrier na binuo sa dasal at sakramentales. Hindi ito nangangahulugan na immune sa lahat ng hirap ang may altar sa bahay. Hindi yon. Parte ng buhay ang hirap. Naghirap si Jesucristo, naghirap si Maria, naghirap ang lahat ng santo. Pero may pagkakaiba sa hirap na galing sa human condition, sa resulta ng ating mga desisyon, sa mga trials na pinapayagan ng Diyos para sa growth natin, at sa hirap na galing sa direktang espiritual na atake. Ang unang uri ng hirap, kailangang tanggapin, dalhin, ialay sa Diyos. Ang pangalawa, kailangang labanan, itaboy, huwag bigyan ng espasyo, at tumutulong ang altar rito. Eskudo ang altar, kuta ang altar, refuge kapag dumating ang atake. Bigyan kita ng konkreto na halimbawa ng proteksyon na binibigay ng altar. Proteksyon laban sa masasamang impluensya mula sa labas. Nabubuhay tayo sa mundo na puno ng mensahe na laban sa pananampalataya. TV, internet, social media, ads, entertainment, lahat nagpupush ng non-Christian values. At sinisipsip natin ito ng hindi napapansin. Unti-unti tayong hinuhubog ng world culture imbes na ni Kristo. Pero kapag may altar ka sa bahay at nananalangin roon araw-araw, gumagawa ka ng counterbalance. Nalalantad ka sa katotohanan ng Diyos na nini-neutralize ang kasinungalingan ng mundo. Espiritual na pinapakain ka ng mabuting pagkain na nagtataboy ng poison na nakuha mo sa araw. Parang nag-aaraw ka ng polusyonado na hangin at pag-uwi mo sa bahay, nag-iinhal ka ng malinis na hangin na naglilinis ng baga. Ginagawa ng altar ito espiritual. Pangalawang proteksyon, laban sa pamilyar na division. Isa sa paborito ng kaaway na sirain ang pamilya. Naglalagay siya ng hindi pagkakasundo sa asawa, rebeldia sa magulang at anak, selos sa magkakapatid, at naguguluhan na sisira ang pamilya at hindi nila napapansin na may espiritual na impluensya sa likod. Pero kapag nagdadasal ng magkasama ang pamilya sa altar, gumagawa sila ng espiritual na pagkakaisa na mahirap basagin. Dahil doon, sa presensya ng Diyos, bumaba ang mga pagkakaiba, gumagamot ang mga sugat, na-renew ang pag-ibig. Naalala ng pamilya na iisa silang laman, iisang katawan, iisang misyon, at pinoprotektahan ito laban sa division. Pangatlong proteksyon, laban sa bisyo at destructive behavior. May laban ka o miyembro ng pamilya laban sa bisyo, pwedeng alak, drugs, sugal, improper online content, toxic relationships. Lahat ng bisyo ay may espiritual na dimensyon. Sa kaibuturan, idolatry ang bisyo. Paglagay ng iba sa lugar ng Diyos. Paghanap ng ginhawa, pleasure, relief sa hindi Diyos.
At habang nasa bisyo ang tao, preso siya espiritual. At ang altar ay isa sa mga susi na nagbubukas ng bilangguan na iyon. Hindi siya ang tanging susi. Kailangan ng tao na gustong makawala. Humingi ng professional help kung kailangan. Gamitin ang lahat ng available resources. Pero hindi pwedeng i-ignore ang espiritual na parte. At manalangin sa altar, humingi ng intercession ni Padre Pio, consecrate ang adik sa proteksyon ng mahal na birhen, gumagawa ng tunay na pagkakaiba. Pang-apat na proteksyon, laban sa bangungot at gabi na takot. Maraming tao, lalo na bata, ang nagdurusan ng constant nightmares, takot matulog, masamang pakiramdam sa gabi, at minsan ganun lang talaga ng isip, imagination, anxiety. Pero minsan hindi. Minsan may spiritual na parte. At kapag may altar sa kwarto, regular na binabasbasan ng bahay, nananalangin bago matulog, sobrang bumaba ang mga ito. Mga magulang na may ganitong problema sa anak, subukan nyo. Magtayo ng simpleng altar sa kwarto ng bata. Maglagay ng imahe ng guardian angel. Basbasan ang kwarto ng tubig bendita. Magdasal kasama ang bata bago matulog. At tingnan ang pagkakaiba. Hindi ko sinasabi na instant magic, pero sa karamihan ng kaso, malaking improvement. Panglimang proteksyon, laban sa discouragement at masamang iniisip. Iniisip na sumuko sa buhay. Iniisip na wala kang halaga. Iniisip na wala ng lunas, walang solusyon, walang pag-asa. Hindi galing sa Diyos ang mga iniisip na ito. Hindi kailanman naglalagay ng desperasyon ang Diyos sa puso. Ang Diyos ay pag-asa. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay liwanag. Kaya kapag dumating ang iniisip ng kamatayan, dilim, desperasyon, hindi iyon galing sa Diyos. At lumalabanan ito ng altar. Dahil kapag binumbardahan ka ng mga iniisip na ito at pumunta ka sa altar, nakakakonekta ka sa source ng buhay. Naalala mo kung sino ka, minamahal na anak ng Diyos. Naalala mo na may halaga ang buhay mo. Naalala mo na may labas, may pag-asa, may kinabukasan at nawawalan ng lakas ang masamang iniisip. Pwede silang bumalik dahil constant ang laban, pero may pupuntahan ka, may anchor kang altar. Kaya ngayon, naiintindihan mo kung bakit bawat deboto ni Padre Pio ay kailangang magkaroon ng altar sa bahay. Hindi luxury, hindi optional, hindi lang para sa super religious. Ito ay necessity, proteksyon, araw-araw na espiritual na pagkain. Ang lugar kung saan nakakakita ka ng Diyos. Sinasanay ang kabanalan, pinapatibay ang pananampalataya, pinoprotektahan ang pamilya, naghahanda para harapin ang mundo sa labas. Alam ito ni Padre Pio, nabuhay niya ito at gusto niyang maranasan mo rin. Hindi niya gusto na devoto ka lang ng bibig, ng medalya sa leeg, ng like sa social media post. Gusto niyang tunay na devoto ka. Devotong nananalangin, devotong nagko-consecrate, devotong ginagawa ang bahay na maliit na simbahan. Devotong seryoso sa Diyos. At narito na tayo sa wakas ng paglalakbay na ito. Alam ko na mahaba, alam ko na nangangailangan ng atensyon, pasensya, bukas na puso. Pero kung nakarating ka hanggang dito, hindi ka na ang dating tao nang simulan mo ang panunood. May nagbago sa'yo, may binigkas na binhi at kailangang tumubo ang binhi na iyon. Kailangang maging konkreto na aksyon dahil ang kaalaman ng walang aksyon ay hindi nagbabago ng anuman. Pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano ang gagawin mo ngayon? Isasarado mo ba ang video at magpapatuloy na parang walang nangyari? O magdedesisyon ka? Magtatayo ka ba ng altar? Iko-consecrate mo ba ang bahay mo? Magsisimula ka bang manalangin araw-araw? Isasama mo ba ang pamilya? Seryosohin mo ba ito? Inaanyayahan kitang gawin ito ngayon mismo bago ka umalis. Magdasal tayo ng magkasama. Hindi mahalaga kung sa bus ka, trabaho, bahay, saan ka man. Ilagay ang kamay sa puso, ipikit ang mata kung kaya, at ulitin ang mga salitang ito ng malakas o sa isip lang. Padre Pio, pinipili kitang tagapagtanggol ng bahay ko at pamilya ko. Hinihiling ko na mag-intercede ka para sa akin sa Diyos. Tulungan mo akong magtayo ng gustoy na altar kung saan makakapagdasal ako araw-araw. Tulungan mo akong maging tapat, consistent, hindi sumuko. Protektahan mo ang
ang bahay ko sa lahat ng masama. Puno ng presensya ng Diyos ang bahay ko. At kapag mahina ako, kapag gusto ko ng sumuko, hawakan mo ang kamay ko at dalhin mo pabalik sa altar. Naniniwala ako sa iyo, Padre Pio. Iko-consagrate ko sa iyo. Amen. Tapos, nagbigay ka na ng unang hakbang, gumawa ka na ng konsagrasyon at narinig ni Padre Pio, nasa tabi ng Diyos siya ngayon, ngumingiti, masaya dahil may isa na namang kaluluwa na seryoso sa pananampalataya at tutulungan ka niya. Makikita mo, sa mga susunod na linggo, buwan, mapapansin mo ang pagkakaiba. Magsisimula ng magkasya ang mga bagay, lilitaw ang mga grasya, magbabago ang atmosphere ng bahay mo, magiging mas matibay ang pamilya mo, magiging mas mapayapa ka at lahat ay magsisimula dahil nagtatayo ka ng altar, dahil nagbukas ka ng espasyo para sa Diyos, dahil nagsabi ka ng oo. At ngayon, bago matapos ng tuluyan, huling hiling ko sa iyo, sa katunayan, 2 hiling. Una, pumunta sa comments at isulat lang isang salita, desidido. Ito ang iyong public commitment. Ito ang paraan mo ng pagsabi sa lahat na nanonood. Nagdesisyon na ako, gagawin ko. Magtatayo ako ng altar, seryosohin ko ito. At kapag isinulat mo publicly, mas mahirap mong sirain ang pangako. May responsibilidad ka at higit pa rito, nag-i-inspire ka ng iba. Dahil kapag binasa ng iba na nagdesisyon ka, iniisip nila kung siya nagdesisyon, kaya ko rin. At nabubuo ang chain. Isang tao nag-i-inspire ng isa pa. Isang pamilya nag-i-inspire ng isa pa. Isang altar nag-i-inspire ng isa pa. At ng paunti-unti, binabago natin ang mga bahay na naging iglesia domestika sa buong Brazil, sa buong mundo. Pangalawang hiling, pagkatapos mong magtayo ng altar, simulan ng dasal, bumalik ka rito at ikwento ang testimonyo. Hindi kailangang malaki. Pwede isang pangungusap lang. Nagtanod ako ng altar ngayon. Naramdaman ko ang kapayapaan. O, isang linggo na akong nagdadasal sa altar. Sumasali na ang asawa ko. O, 2 buwan na ang altar ko. Natanggap ko ang hiniling ko. Anuman. Dahil ang testimonyo ay nag-generate ng pananampalataya. Kapag narinig natin na gumana ang Diyos sa tunay na tao, gaya natin, mas naniniwala tayo, mas nagiging excited tayo, gusto natin ring subukan. Kaya i-share ang testimonyo, i-build up ang mga kapatid, palakasin ang komunidad, at kung hindi ka pa subscriber, pakikaladkad na mag-subscribe ngayon. Dahil magpapatuloy ang trabahong ito, magpapatuloy ang content tungkol kay Padre Pio, mga santo, pananampalatayang nagbabago. Gusto nating lumaki ka espiritual, gusto nating maging banal ka, at kaya natin ito kung kasama ka. Kaya i-click ang subscribe button, i-activate ang bell, i-share ang video sa lahat ng kilala mong kailangang marinig ang mensaheng ito. Sama-sama tayo sa misyong dalhin ang Diyos sa loob ng mga bahay, pamilya, mga puso. Nambasbasan ka ni Padre Pio at ang pamilya mo. Sinakatan ka ng mahal na birhen ng kanyang mantle. Nanirahan ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa bahay ninyo araw-araw ng buhay ninyo. At isang araw, kapag natapos ang buhay na ito, magkikita tayong lahat doon sa langit, sa tunay na bahay, kung saan hindi na kailangan ng altar dahil harap-harapan na tayo sa mismong Diyos. Magpakailanman, hanggang sa susunod na video, manatiling kasama ang Diyos. At huwag kalimutan, magtayo ng altar, magbabago ang buhay mo.